Matagal nang binalaan siya ng lolo ni Jordan na ang kapangyarihan ng mga Howard sa Villa ay hindi dapat maliitin at na maaaring nasa panganib siya anumang oras kung pupunta siya sa East. Gayunpaman, ngayong inaresto sina Pablo at Salvatore at nanganganib na mahaharap sa habambuhay na sentensya, hindi na kayanan ni Jordan at panoorin silang bugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa kulungan. At saka, na-freeze na si Jordan at hindi na rin niya makontak ang kanyang pamilya. Ang kanyang kapangyarihan sa EC ay tiyak na mas mababa kaysa sa mga Howard. Kung hindi siya pupunta sa Howards, wala nang ibang paraan para iligtas sina Pablo at Salvatore. Bagamat sina Pablo at Salvatore ay mga subordinate lamang ni Jordan, matagal na niya itong itinuturing na pinakamalapit na kamag-anak. Hindi niya itutuon ang lahat ng kanyang atensyon sa kaligayahan nila ni Victoria at hayaan silang bugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa kulungan. Tumingin si Jordan kay Brad at sinabing, "Okay, pupunta ako sa EC bukas ng umaga at bibisitahin siya ng personal." Ngumiti si Brad at sinabing, "Napakagaling. Kung ganoon, hihintayin ko ang pagdating mo. Tara na." Habang nagsasalita siya, pumasok si Brad sa elevator kasama si Hailey sa kanyang mga bisig. Nang malapit nang magsara ang mga pinto ng elevator, sinabi ni Jordan kay Hailey, "Hailey Camden, mas mabuting pahalagahan mo ang oras na kasama mo ang aking anak. Magkakaroon ka ng maraming pagkakataon na makipag-ugnay sa mga lalaki sa hinaharap dahil ang aking anak ay hindi mananatili sa iyo magpakailanman." Nang marinig ang babala ni Jordan, galit na sinabi ni Hailey, "Babalik ako sa Orlando." Bago pa siya matapos ay nagsara na ang mga sahig ng elevator. Pagkaalis nilang dalawa, nag-aalalang nagtanong si Victoria, "Jordan, pupunta ka ba talaga sa East? Narinig kong sinabi ni Russell na makapangyarihan ang mga Howard sa bansa. Ano pa sa EC kung saan ang kanilang turf?" Sinabi ni Jordan, "Si Pablo at Salvatore ay inaresto dahil sa akin, kaya hindi ako maaaring umupo na lamang at walang magawa. Bukod dito, ang aking mga ari-arian ay na-freeze at kailangan kong i-unfreeze ang mga ito. Victoria, bakit hindi ka manatili sa Houston at hintayin ako? Babalik ako para sa iyo kaagad pagkatapos kong hawakan ang mga bagay na yon." "Hindi." Hinawakan ni Victoria ang kamay ni Jordan at napabulalas, "Gusto kong sumama sa iyo sa EC. Hindi ako komportable na pumunta ka doon ng mag-isa." Kilalang-kilala ni Jordan ang karakter ni Victoria. Kung mas mapanganib ito, mas malamang na hindi siya humiwalay kay Jordan. "Sige, sabay na tayo." Sa sandaling ito, sinabi ni Tim na may hitsura ng pag-aalala, "Mr. Jordan, karamihan sa ating mga tao ay nahuli na at may higit sa 10 na lamang ang natitira. Wala sa kanila ang mahusay sa pakikipaglaban. Nabalitaan ko na si Mr. Dalton ay mayroong 1,000 mandirigma sa Southeast Asia at 100 lang ang dinala niya sa Villa. Mayroon pa ring higit sa 900 na natitira doon. Bakit hindi natin tawagan ang 900 mandirigma na yon bago pumunta sa EC?" Halatang medyo natakot si Tim, iniisip na ang dosenang mga ito ay tiyak na walang laban sa Howards. Sabi ni Jordan, "Totoong mayroon pa ring 900 professional fighter si Pablo sa Southeast Asia, pero lahat sila ay sinanay ni Pablo at nakikinig lang sa kanyang mga utos, kaya hindi ko alam kung saan sila hahanapin." Nagmamadaling sinabi ni Tim, "Bakit hindi ako magpadala ng isang tao para magpadala ng liham kay Mr. Dalton at hilingin sa kanya na humanap ng pagkakataong tumawag doon?" Umiling si Jordan at sinabing, "Hindi, sapat na ang kinakaharap na mga kaso ngayon ni Pablo, huwag mo na siyang hayaang magkaroon pa ng gulo. At saka, hindi na natin kailangan ng sobrang lakas. Ikaw at ako ay sapat na." Napangiti si Tim at sinabing, "Salamat sa iyong pagpapahalaga. Siguro kadalasan ay nagpapanggap akong kahanga-hanga para hindi ka masyadong malinaw sa aking tunay na kakayahan. Sa katunayan, hindi ko kayang talunin ang isang adult na husky." Ngumiti si Jordan at misteryosong sinabi, "Alam kong mahina ka. Hindi kita hinihiling na pumunta sa EC para lumaban. Kailangan ko lang na manipulahin mo ang likod ng mga eksena." "Manipulate? Manipulate ano?" tanong ng isang curious na Tim. Hindi siya sinagot ni Jordan. Sa halip, sinabi niya, "Sasabihin ko sa iyo kapag nakarating na tayo." Malinaw na nag-iwan si Jordan ng backup na plano sa huling pagkakataong umalis siya sa EC. Iyon ay isang bagay na walang nakakaalam. Sina Jordan at Victoria ay unang pumunta sa villa ni Russell, kung saan siya nakatira dati, para ipak ang kanyang mga bagahe, bago magpatuloy upang magpaalam kay Emily. Pagkatapos noon, hinatid ni Tim sina Jordan at Victoria sa airport.
Nakaparada doon ang pribadong eroplano ni Jordan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na may ilang nakaunipormeng lalaki ang lalakad patungo sa kanila nang makarating silang tatlo sa private jet. Sinabi ng isa sa kanila kay Jordan, "Hello. Si Mr. Steele, tama? Paumanhin, ang iyong pribadong sasakyang panghimpapawid ay pansamantalang nakakulong at hindi mo ito magagamit." Ano? Nagulat silang lahat sina Jordan, Victoria at Tim. Hindi lamang na-freeze ang mga ari-arian ni Jordan, pinagbawalan pa siyang gamitin ang kanyang pribadong eroplano. Talagang seryoso ang usapin at maliban na lang kung hilingin ni Jordan sa kanyang lolo na makialam, hinding-hindi niya matatamasa ang kaluwalhatiang dati. Hindi nakipagtalo si Jordan sa kabilang partido dahil alam niyang walang kwenta itong gawin. Sa halip, sinabi niya, "Naroon pa rin ang aking bagahe. Kailangan kong pumasok at kunin ang aking mga gamit." Gayunpaman, patuloy pa rin sa pagpigil ang nakaunipormeng lalaki. "Mr. Steele, para pigilan kang kunin ang iyong mga mahahalagang bagay para ibenta ng pera, hindi ka namin papasukin." "Anong sabi mo?" Sa pagkakataong ito, si Victoria naman ang magalit. "You guys are seizing the plane just because you don't want us to leave the list. Bakit hindi mo man lang kami hayaang kunin ang mga gamit namin? Kahit na may mga mahahalagang gamit sa loob, sa amin yon, kaya bakit hindi namin ito magagamit?" Alam ni Jordan na gusto siya ng mga Howard na gawing isang walang pera na tao. Hindi lang na-freeze ang bilyon-bilyong dolyar sa kanyang bank account, hindi siya pinayagang kunin ang alinman sa kanyang mga mahahalagang bagay na maaari sana niyang ibenta ng cash. Sa ganitong paraan, magiging isang walang pera na tao si Jordan. Mahinahong sinabi ni Jordan, "Hindi ako kukuha ng anumang mahahalagang bagay, kaunting gamot lang at ilan sa aking pang-araw-araw na pangangailangan." "Gamot? Anong klaseng gamot?" tanong ng unipormadong lalaki. Sinabi ni Jordan, "Ilang gamot para sa hika na nadiagnose ako." Pinag-isipan ito ng nakauniporme at naramdaman niyang medyo hindi makatwiran kung hindi man lang siya papayagang uminom ng kanyang gamot. Kaya naman, sumang-ayon siya, "Okay, come up." Sinamahan silang tatlo ng unipormadong lalaki sa eroplano. May malaking kahon talaga si Jordan na naglalaman ng maraming gamot. Nagulat ang nakaunipormeng lalaki, "Marami kang gamot." Si Jordan ay sadyang umubo at sinabing, "Ang aking kalusugan ay may sakit mula noong ako ay lumaban sa Syria sa loob ng 1 taon." Pagkarinig nito ay agad na bumungad sa akin ang paggalang ng nakauniporme. "Talaga? Nakipaglaban ka talaga sa larangan ng digmaan dati?" "Naging sundalo din ako, ngunit sa kasamaang palad, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong pumunta sa larangan ng digmaan." "Bakit ka naroon?" Sumagot si Jordan, "Pinadala ako ng aking pamilya doon para sa pagsasanay." Tumawa ang nakauniporme at sinabing, "Walang awa talaga ang pamilya mo, hindi ba sila natakot na may mangyari sa'yo?" Nagpatuloy sa pakikipag-chat si Jordan sa lalaki, habang naglalagay ng ilang personal na gamit sa kanyang bag, "Nagkaroon ako ng malapit na pag-ahit sa kamatayan. Kapatid, dapat kang matuwa na hindi ka kasali. Hindi mo alam kung gaano kalunos-lunos ang larangan ng digmaan. Ang mga kasama mong kausap at ka-chat sa 1 segundo ay maaaring maputol ang ulo at bahagi ng katawan niya sa susunod na segundo." Hindi nagtagal ay bumaba si Jordan dala ang kanyang mga gamit. Sa huli, nagkusa rin ang unipormadong lalaki na makipagkamay kay Jordan. "Mr. Steele, magpahina ka na, talagang iginagalang ko rin ang mga taong nakipaglaban sa larangan ng digmaan. Isa pa, iminumungkahi ko na makipag-ugnayan ka sa iyong pamilya sa lalong madaling panahon. Natatakot ako na ang iyong mga ari-arian ay hindi ma-freeze lamang kapag ang iyong lolo ay nakikialam." Nakipagkamay si Jordan sa lalaki at sinabing, "Salamat sa pagsasabi nito sa akin. Paalam." Bumalik sina Jordan at Victoria sa kotse ni Tim at umupo sa backseat. Inilabas ni Jordan ang isang peres ng hikaw sa kanyang bulsa at ibinigay kay Victoria. "Ah, iyan ang Apollo at Artemis diamond earrings. Kailan mo ito kinuha? Hindi ko man lang nakita." Ang dalawang bagay na iyon ay nagkakahalaga ng $57 milyon. Personal na tinulungan ni Jordan si Victoria na isuot ang mga hikaw na napakataas ng presyo na nagkakahalaga ng 12 milyon. Ang asul na hikaw ng magkapareha ay isinuot sa malambot na kaliwang tenga ni Victoria, habang ang pink na katapat nito ay isinuot sa kanyang kanang tainga. Pinatingkad nila ang kanyang kakisigan at marangal na aura. "Sweetheart, ang ganda mo eh." Hindi maiwasang purihin siya ni Jordan.
Matagal na niyang gustong ibigay ang peres ng hikaw na iyon kay Victoria. Noong huling beses na hiniling niya kay Emily na ibigay ang mga ito sa kanya, masama pa rin ang loob ni Victoria kay Jordan, kaya hiniling niya kay Emily na ibalik ang mga ito sa kanya. Si Victoria ay isang walang kabuluhang babae din, kaya dali-dali siyang naglabas ng isang maliit na salamin sa kanyang bag at tiningnan ito ng may pagtataka. Pinuri niya bilang paghanga, "O aking Diyos, ang mga hikaw na ito ay napakarilad." May isip ng isang tao kung gaano ka-pressure ang pagsusuot ng isang pares ng hikaw na nagkakahalaga ng 12-12 milyon sa mga tainga ng isa. Gayunpaman, walang balak si Victoria na tanggapin ito. "Honey, ang iyong mga ari-arian ay nagyelo na. Bakit hindi mo itago ang mga hikaw?" Talagang nagustuhan ni Victoria ang regalo, ngunit pagkatapos isaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon ni Jordan, naisip niya na mas mabuting ibalik ito kay Jordan upang mapalitan niya ito ng pera kung kinakailangan. Gayunpaman, umiling si Jordan at sinabing, "Maraming mahahalagang bagay sa eroplano, ngunit hindi ko kinuha ang alinman sa mga ito. Kinuha ko lang ito dahil gusto kong ibigay sa iyo. Mas mabuting itago mo ang mga hikaw. Pagdating natin sa AC, baka mas mahigpit sila sa mga tseke at malamang ipagtanggol nila ako para sa mga mahahalagang bagay. Kaya, kung itatago ko ito, baka maagaw sila. Hindi tayo legal na kasal, kaya hindi ka nakatali sa akin ng legal. Walang paraan na maaari silang gumawa ng anumang paghihigpit na hakbang laban sa iyo." Nang marinig ito, tumango si Victoria at sinabing, "Talagang iingatan ko itong mabuti. Mahal, ako na ang maghahanda para sa iyo mula ngayon. Kapag naubusan ka ng pera sa hinaharap, maaari mo itong hilingin sa akin. Hindi mahalaga na ang iyong mga ari-arian ay na-freeze." Nakangiting sabi ni Jordan, "No problem. Haha, parang nakatadhana na akong mag-freeload sa girlfriend ko." Dati, ilang beses nang nagpanggap na mahirap si Jordan at nag-freeload kina Hailey at Victoria, pero hindi niya inaasahan na mangyayari talaga ito sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Jordan na magpatuloy ang bagay na ito ng matagal. Naplano na niya ang lahat. Napagpasyahan niya na kapag nailigtas niya sina Pablo at Salvatore, kakalimutan niya ang kanyang mga ari-arian kung sila ay nagyelo pa rin at dadalhin si Victoria sa England kung saan sila manirahan. Pagdating nila sa airport, sinabi ni Jordan kay Tim, "Tim, pupunta kami ni Victoria sa Isisa ngayon. Bakit hindi ka kumuha ng ibang flight mula sa amin? Kung hindi, baka bantayan ka ng mga Howard. Sumakay sa panggabing flight." Sumagot si Tim, "Mr. Jordan." Pagkatapos, lumipad sina Jordan at Victoria papuntang Ise. Pagdating nila sa Ise, sina Jordan at Victoria ay may kakilala kaagad pagkalabas nila ng airport. "Mr. Steele, Miss Clark, ano ang nagdadala sa iyo sa Ise?" Isang businesswoman na nasa 40 years old ang nagkusa sa kanilang dalawa. Siya ay walang iba kundi ang isa sa mga vice-presidente ng Perry Express, si Mandy. Ilang taon nang kilala ni Mandy si Victoria at na-promote siya ni Victoria matapos ang huli na maging presidente ng kumpanya. "Miss Hill." "Mandy." "Nagkataon lang." "Aalis ka ba?" tanong ni Victoria. Sinabi ni Mandy, "Pupunta ako sa New York City para sa isang pulong. Ang mga bagay ay nasa napakalaking gulo doon." "Mr. Steele, Miss Clark, bakit hindi mo rin ako samahan?" Alam ni Jordan na ang katotohanan na siya ay iniimbestigahan at ang kanyang mga ari-arian ay na-freeze ay kumalat na sa bilog at nakaapekto sa presyo ng stock ng Perry Express. Sinabi ni Jordan, "Hindi kami makakapunta sa ngayon. Kailangan naming pumunta sa EC para hawakan ang ilang bagay." Maraming dapat i-report si Mandy sa dalawang presidente, kaya sinabi niya, "Hindi ka pa nakakapag-book ng hotel, di ba? Bakit hindi ka tumuloy ngayon sa lugar ko? I'll bring you guys there now." Sabi ni Victoria, "Mandy, hindi ba kailangan mong magmadali sa New York City para sa isang meeting? Hindi mo na kami kailangang paalisin, baka mamiss mo ang iyong flight." Kinawayan ni Mandy ang kanyang kamay at sinabing, "Ayos lang. Hindi ako mahuhuli kahit na sa susunod na flight ko." Kaagad pagkatapos, tumawag siya sa telepono at humingi ng isang tao na sunduin sila. Sa sasakyan, hindi napigilan ni Mandy na mag-ulat sa kanila, "Mr. Steele, Miss Clark, ang Board of Directors ay nagkakaroon ng matinding argumento at pinag-uusapan nila kung kukuha sila ng mga dayuhang babaeng courier sa hinaharap. Well, dapat mong malaman na ang mga gasto sa paggawa niyan ay napakataas at ang mga gastusin noon ay sinasaklaw ng mga pondong ibinigay mo, ngunit ngayon na ang iyong mga ari-arian ay na-freeze,
Ang paggasta na ito ay makakaapekto sa mga interes ng mga shareholder, kaya hindi sila masyadong interesado dito. Tumango si Jordan. Sa katunayan, ang layunin niya sa paggawa nito ay upang matulungan ang mga solong lalaki sa VIA. Sapat na ang nagawa niya sa ngayon at parami ang mga dayuhang babae na nagkusa na pumunta sa VIA para maghanap buhay at manirahan. Sinabi ni Jordan, maaari naming wakasan ang proyektong ito. Gayon din, si Mandy, Victoria at ako ay maaaring pumunta sa England at hindi na bumalik sa kumpanya. Inaatasan kita ngayon bilang presidente ng Perry Express. Pamahalaan ang kumpanya ng mabuti para sa amin. Nambobola at nagulat si Mandy. Salamat, Mr. Steele. Kayo alis na ba kayo? Tumingin si Jordan sa bintana at sinabing, depende kung gaano tayo kahusay makipag-usap sa matandang iyon bukas. Si Jordan ay hindi masyadong kumpiyansa na makakamit ang tagumpay bukas. Maya-maya ay nag-drive na sila papunta sa kinaroroonan ni Mandy na malapit lang sa pwesto ni Lauren. Pagkabukas ng pinto kina Jordan at Victoria, ibinigay ni Mandy ang susi. Mr. Steele, Miss Clark, pwede kayong magpahinga dito sa susunod na 2 araw habang papunta ako sa New York City. Tawagan mo ako anumang oras kung may kailangan kayo. Sige, salamat, Mandy. Inakay ni Victoria si Mandy sa pintuan. Pagbalik ni Victoria sa bahay, nakita niya si Jordan na komportableng pabalik-balik sa hanging upuan sa looban. Sinabi ni Victoria, tingnan mo, hiniling ka ni Mandy na lumipat dito dahil alam niyang gusto mong manatili sa gayong mga bahay. Nalilitong tanong ni Jordan, kailan ko ba nasabi na nag-enjoy akong manatili sa mga ganitong lugar? Nagkunwaring nagsiselo si Victoria at sinabing, hindi ba 1 linggo kang nagstay sa bahay na ganito noong huling punta mo sa is? Nakisama ka pa sa babaeng kasing ganda ng isang diwata. Iyon nag-enjoy ka siguro noong linggong iyon, ha? Nagmamadaling bumaba si Jordan mula sa nakasabit na upuan, niyakap si Victoria at hinikayat, honey, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Hiwalay na kami ng tulog. Wala akong romantic feelings para sa kanya. Sabi ni Victoria, maaaring wala kang anumang romantikong damdamin para sa kanya, ngunit mayroon siyang nararamdaman para sa iyo. Alam mo ba na may dalang tanglaw si Lauren Howard para sa iyo? Siyempre alam iyon ni Jordan dahil narinig niya ang usapan ni Victoria at Lauren noong araw na iyon. Gayunpaman, nagkunwaring hindi alam ni Jordan at sinabing, paano iyon posible? Siya ang pinakamagandang babae sa EC na maaaring magkaroon ng sinumang lalaki na gusto niya. Isa lang akong punk na sinamantala pa siya noon. Paano niya ako maibigan? Nang marinig ni Jordan na tinawag ang kanyang sarili na isang punk, natawa si Victoria. Tanong ni Victoria, Mr. Punk, paano mo planong makipag-ayos sa Howards bukas? Wala kang kasamang mga kampon ngayon at si Tim lang ang dinala mo. Ang mga Howard ay makapangyarihan at tiyak na may malaking tauhan. Baka armado pa sila ng mga armas. Paano kung gusto ka ng mga Howard na saktan kapag nakarating ka sa kanilang lugar bukas? Sabi ni Jordan na may kumpiyansa ng ngiti, hindi lang si Tim ang katulong ko. May isa pa akong tutulong sa akin. Ano ito? Ang EA. Noong umalis si Jordan sa EC dati, ibinigay niya kay Brad ang EA aircraft. Napakamahal ng ganitong pambihirang sasakyang panghimpapawid na parang alien spaceship, at nilagyan ito ng pinaka-advanced na teknolohiyang siyentipiko. Sa mga tuntunin ng halaga, ito ay mas mahal kaysa sa anumang pribadong jet o mamahaling yacht, kaya malinaw na hindi ito ibibigay ni Jordan. Gusto lang niyang mapagkamalang isipin si Brad na nakahanap na siya ng kayamanan dahil napag-isipan niyang tiyak na alagaan ito ni Brad. Pagkatapos ay kukunin ng Jordan ang pagbawi nito. Hindi alam ni Brad na ang hugis UFO na sasakyang panghimpapawid ay maaaring kontrolin ng malayuan sa pamamagitan ng computer. Binuksan ni Jordan ang kanyang computer para tingnan ito ni Victoria. Itinuro ang lokasyon ng pulang tuldok sa screen, sinabi ni Jordan, nandoon ngayon ang hugis likay na sasakyang panghimpapawid. Pagkatapos, nag-click si Jordan sa mapa at maingat na siniyasat upang makita na ang lokasyon nito ay hindi isang istasyon ng pulisya o isang lugar ng militar o isang instituto ng pagsasaliksik ng sasakyang panghimpapawid, ngunit isang lugar ng tirahan. Nag-aalala si Jordan na baka mahuli ng pulis ang 80, ngunit tila si Brad ang nag-asikaso sa bagay na yon. Ito dapat ang lugar kung saan nakatira ang lolo ni Brad Howard. Ngumiti si Jordan. Bibisitahin niya ang lolo ni Brad bukas ng umaga, kaya mas nararapat na naroon ang hugis likay na sasakyang panghimpapawid.
Maaari niyang utusan si Tim na salakayin ang mga Howard anumang oras. Sa gabi, sa marangyang bahay ni Martin. Pumasok si Brad sa pag-aaral ni Martin at sinabing, "Lolo, ang punk na yon na si Jordan Steele ay dumating sa AC at malamang napupunta siya upang makita kang maliwanag bukas ng umaga." Okay. Sa sandaling ito, suot ni Martin ang kanyang salamin at gumagawa ng ilang penmanship. Sinabi ni Brad, narito siya kasama si Victoria Clark, kaya sa palagay ko ay hindi siya papayag na iwan siya at pakasalan si Lauren. Mahinahong nagpatuloy si Martin sa pagsusulat habang sinabi niyang, kung hindi siya papayag, maaari siyang manatili sa AC magpakailanman. Sinabi ni Brad na may nakamamatay na ekspresyon, hinayaan namin siyang makatakas sa huling pagkakataon. Ngayon ay maaari ko na siyang harapin ng maayos. Bukas ay ang araw ng pagkamatay ni Jordan Steele. Lolo, naipon ko na ang lakas tao at armas. Kahit gaano pa siya kagaling na mandirigma, nakakalimutan niyang iwan ang lugar na ito ng mag-isa. Tumango si Martin. Lihim niyang naisip, Charleston Steele, maging biyenan man tayo o magkaaway ay depende sa pagpili na gagawin ng mahal mong apo bukas. 9:00 ng umaga kinabukasan. Nagpaalam sina Jordan at Victoria sa isa't isa. Aalis na ako, honey, hintayin mo ako sa bahay. Babalik ako agad. Tumingin si Jordan kay Victoria, nag-aatubiling makipaghiwalay sa kanya. Lalong nag-atubili si Victoria dahil nag-aalala pa rin siya na baka may mangyari kay Jordan kahit alam niyang matagal na itong nakagawa ng plano. Hindi napigilan ni Victoria na yakapin ulit ng mahigpit si Jordan na para bang ito na ang huling pagkakataon na magkayakap sila. Honey, we have to stay in touch at all times. Kung hindi ka bumalik bago mag-12, tatawag ako ng pulis. Sabi ni Victoria. Okay, aalis na ako. Marahang hinaplos ni Jordan ang mukha ni Victoria bago pumara ng taksi para tumungo sa lokasyong ipinadala sa kanya ni Brad. Ito ang parehong lokasyon kung saan naroroon ang hugis UFO na sasakyang panghimpapawid ayon sa impormasyong ipinakita sa kanyang computer. Gaya ng inaasahan ni Jordan, ang ATA ay nasa bahay ng lolo ni Brad. Kasabay nito, matagal na ring nagtatago doon si Tim at kaya niyang kontrolin ang hugis like na sasakyang panghimpapawid anumang oras gamit ang computer. Maaari ring makipag-usap sina Jordan at Tim anumang oras. Babasagin ni Jordan ang isang tasa bilang hudyat para agad na imanyobra ni Tim ang hugis like na sasakyang panghimpapawid upang salakayin ang tirahan ng Howard. Maya-maya, dumating na ang taksi ni Jordan at may humarang sa kanya. Hindi ka maaaring pumunta. Mr. Steele, mangyaring lumabas sa iyong sasakyan. Matagal nang naghihintay doon ang isang matandang lalaki. Alam ni Jordan na isa siya sa mga Howard, kaya nagbayad siya ng pamasahe at lumabas ng kotse. Matapos sundan ng mahabang panahon ang matandang lalaki, naglakad si Jordan patungo sa pasukan ng tahanan ni Martin. Nakatayo si Brad sa pintuan. Habang walang pigil na ngiti, sinabi ni Brad, Jordan, hiniling sa akin ng lolo ko na tanggapin ka rito. Sapat na ang paggalang namin sa iyo, ha? Malamig na yumuko si Jordan at papasok na sana siya pero pinigilan siya ni Brad. Sandali, ano yang nasa kamay mo? Nag-aalala si Brad na baka magdala si Jordan ng baril o iba pang sandata. Itinaas ni Jordan ang kanyang braso at sinabing, narito ang ilang tabako para sa iyong lolo. Kung tutuusin, may relasyon ang lolo ni Jordan kay Martin na minsang tumulong sa una. Kaya, hindi maaaring dumating si Jordan na walang dala. Kahit na mag-away sila mamaya, kailangan muna niyang maging magalang. Kinuha ito ni Brad mula kay Jordan at binuksan ang kahon para tingnan ang laman nito. Wow, Arturo Fuente Opus. Tiyak na 12 ng mga grand ang halaga nito, ha? Jordan Steele, paano mo ito afford? Ang iyong mga ari-arian ay nagyelo, dapat kang walang pera ngayon. Malamig na sabi ni Jordan, bayaran ng girlfriend ko na si Victoria. Kung ayaw mo, hindi ko na isasama. Galit na galit si Brad. Wala kaming pakialam sa mga pangit mong regalo. Marami kaming ganoong sigarilyo sa aming storage room. Dahil ito ay binili ng babaeng Victoria Clark na yon, higit na hindi namin gusto ito. Gayunpaman, sa puntong ito, lumapit ang isa pang katulong at nagsabi, Mr. Howard, gusto ng iyong lolo na dalhin mo ang regalo ni Mr. Steele. Malamig na yumuko si Brad at iniabot ang mga tabako kay Jordan. Pasok ka. Matagal ka nang hinihintay ng lolo ko. Naglakad si Brad sa harap habang si Jordan naman ay sumabay.
Napahinto si Jordan sa kanyang paglalakad nang makita niya ang kanyang hugis like na sasakyang panghimpapawid sa looban. Nang makita kung gaano nagulat si Jordan, tumawa si Brad at sinabing, "Hahaha, Jordan, ginawa mo akong itapon ni Salvatore sa hugis UFO na bagay na ito at ipinadala ako sa istasyon ng pulisya sa huling pagkakataon. Kumuha ka pa ng voice recording at pinahiya ako ng husto. Ngunit kailangan ko pa ring pasalamatan sa pagbibigay sa akin ng hugis UFO na sasakyang panghimpapawid na ito. Hiniling ko sa ilang mga teknisyan na pag-aralan ang sasakyang panghimpapawid na ito at lumalabas na ito ay talagang kahanga-hanga. Walang ibang nakagawa nito. Huwag nang tumingin, ang bagay na ito ay pag-aari ng mga Howard mula ngayon." Sinabi ni Jordan ng may paghamak, "Sa katunayan, ang iyong pamilya ay kulang sa kaalaman. Tinatrato mo ang basurang ito bilang isang kayamanan. Maraming mga ganoong bagay sa bodega ng aking pamilya. Bakit ako mag-abala tungkol dito? Ikaw, Lee." Galit na galit si Brad. "How dare Jordan still show off in our place?" Gayunpaman, pagdating sa ganoong advanced na teknolohiya, ang Howards ay hindi tugma sa Stiles dahil sila ay nasa mabuting pakikipag-ugnayan sa Musk na may hawak ng pinaka-advanced na teknolohiya sa paglipad sa mundo. "Bakit mo iniwan dito?" tanong ni Jordan. Sabi ni Brad, "Gustong-gusto ng lolo ko ang bagay na ito, kaya itinago niya ito dito. Putulin ang kalokohan at sumama sa akin." "Lolo, narito na ang maliit na hayop na iyon." Isang snide remark si Brad tungkol kay Jordan pagkapasok nila sa hall. Galit na galit si Jordan. Kung nasa ibang lugar siya, sana ay sipain niya si Brad nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi niya yon magagawa ngayon. Nakaupo si Martin hanggang sa loob ng marangyang sala kasama ang kanyang mga anak. Ang ikatlong henerasyong tagapagmana ng pamilya Howard, sina Lauren, Clarice, Alex, at Brad ay nakaupo sa dulong bahagi. Sapat na ang pananakot ng mga Howard. Saka may isang matangkad at matipunong lalaki na nakasuit sa likod ng bawat isa sa kanila. Malamang na armado silang lahat ng baril, nag-iisang pumasok si Jordan sa looban ng mga Howard. Ang kanyang tapang at katapangan ay higit pa sa kung ano ang maaaring ihambing ng mga ordinaryong tao. Nang makita ni Martin na pumasok si Jordan, pinagsabihan muna niya si Brad sa pagiging masungit. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jordan na nakangiti, "Nandito ka." Bata pa si Brad at walang bait, huwag kang yumuko sa kanyang antas. Tumingin si Jordan kay Martin, itinuwid ang kanyang likod at sinabing hindi man lang nagpapakumbaba, pagbati, "Mr. Howard Sr. nabalitaan ko na kayo ng aking lolo ay matandang magkaibigan at tinulungan mo pa siya noon. Naghanda kami ng aking kasintahan ng isang maliit na regalo para sa iyo, Mr. Howard Sr., mangyaring tanggapin ito." Nakangiting tumango si Martin at sinabing, "Masyado kang maalalahanin, Jordan. Umupo ka na." Kinuha ng isang katulong ang kahon ng tabako mula kay Jordan, na pagkatapos ay umupo sa tabi ni Lauren malapit sa pinto. Pagkaupo niya, isa pang katulong ang nagsilbi sa kanya ng isang tasa ng tsaa. "Sir, uminom po kayo ng tsaa." Nang marinig ng utusan ng Howard na tinatawag siyang Sir, natigilan si Jordan at hindi maiwasang mapatingin kay Lauren. Ang mga tagapaglingkod ng Howards ay karaniwang tinatawag na Sir, ang mga asawa ng mga babaeng inapo, kaya naisip ni Jordan na malamang na napagtanto nila siya bilang asawa ni Lauren. Pagkaupo ni Jordan, tumawa si Martin at sinabing, "Speaking of your grandfather, totoo nga na magkakilala tayo ilang dekada na ang nakalipas. Pareho kaming nagpapatakbo ng negosyo sa New York City noon. Masasabi ko na simula noon na ang lolo mo ay may hindi nagkakamali na paghuhusga at magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Speaking of which, that time, akala ko makakapag-asawa na ang mga kaapu-apuhan namin para maging in-laws na siya. Sa kasamaang palad, hindi nagustuhan ng lolo mo ang mga anak ko." Sa sandaling ito, biglang sinabi ng ama ni Brad, "Tay, bakit ibinalita ang nakaraan?" Sa sala, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nagsusuot ng mamahaling alahas mula ulo hanggang paa, at hindi pa nakikilala ni Jordan, na mukhang hindi nasisiyahan. "Sinong gustong magpakasal sa Stiles? Hindi rin namin sila nagustuhan." Malamig na umiti si Jordan. Madali niyang nasabi na nagtatampo pa rin sila dahil tinanggihan sila ng lolo ni Jordan noon. Ito ay hindi nakakagulat na sila ay maging masama. Maraming tao sa Via ang gustong pakasalan ang mga Howard. Ngunit hindi kayo karapat-dapat na pakasalan ang Stiles. Nagpatuloy si Martin, "Haha, hindi ko inaasahan na kahit na hindi mapapangasawa ng anak ko ang isang tao mula sa iyong pamilya,
ang aking apo ay kamangha-mangha na nagkaroon ng pagkakataon na pakasalan ka. Narinig ko ang tungkol sa inyo ni Loren, Jordan. Ginahasa mo ang apo ko, at ipinanganak niya ang iyong anak na babae, ngunit sa nakalipas na 4 na taon, hindi ka nagpakita ng pag-aalala sa apo ko at sa iyong anak na babae. Pero mabait naman ako para maging magalang pa rin sa iyo ngayon, di ba? Alam ng lahat na ang mga Howard ay hindi dapat gawing trifle, at kahit na ang iginagalang na si Russell ay kailangang maging differential kay Martin. Kung si Jordan ay hindi isang inapo ng mga stile, at isang walang pera lamang na walang pangalan, tiyak na hindi siya maaaring nakaupo dito at umiinom ng tsaa pagkatapos na halayin si Loren. Matagal na sana siyang pinatay at itinapon sa dagat ang bangkay niya. Sinabi ni Jordan, ako talaga ang may kasalanan sa insidenteng iyon at taos puso akong humingi ng tawad kay Miss Howard para dito. Sinaktan din ako ng mga Howard at nirape din ng apo mo, Brad, ang dati kong asawa, si Hailey, noong kasal pa tayo. Ipinanganak din ni Hailey ang anak ni Brad. Ang mga salita ni Jordan ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Marami sa mga matatanda, pati na rin sina Clarice, Loren, lahat ay tumingin kay Brad. Brad, may anak ka na? Since when? Nasaan ang anak mo? Bakit hindi mo siya pinauwi para tingnan natin? Maliwanag, marami sa mga Howard ay hindi pa rin alam ang bagay na ito. Gayunpaman, mukhang hindi masyadong nagulat si Martin. Narinig ko ang tungkol dito mula kay Brad. Hindi niya ginahasa ang iyong dating asawa. Ang iyong dating asawa ay ang taong napakamaterialistiko at walang kabuluhan kaya't siya ang nagkusa na makatulog kay Brad pagkatapos tumanggap ng $150 milyong mula sa kanya. Si Jordan, isang babaeng tulad ni Hailey, na mula sa isang third-tier na pamilya at ipagkanulo ka para sa pera, ay hindi karapat-dapat sa iyo. Maaaring may nagawang mali si Brad, ngunit dahil sa mga kilos niya, nakita mo ang tunay niyang kulay at naputol ang relasyon sa kanya. Mabuti na rin yon. Nang marinig ang mga salita ni Martin, sinabi ni Jordan, Mr. Howard Sr., ang ibig sabihin ba nito ay kailangan kong pasalamatan si Brad sa ginawa niyang cuckold. Habang nakakross ang isang paa sa kabila, tumawa si Brad at sinabing, pag-usapan natin ng mahinahon ang mga bagay-bagay. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Noon pa man, naging libangan ko na ang tumulong sa iba. Nang marinig ang sinabi ni Brad, nagtawanan ang kanyang mga kapatid, maliban kay Loren. Panunuyan ni Clarice, Jordan, baka ginawa ka ni Brad ng cuckold, pero binayaran niya ang dati mong asawa ng $150 milyon na hindi naman maliit na halaga. Wala ka bang pera ngayon? Humingi ka ng pera sa dating asawa mo. Kalahati ng $150 milyon na yon ay nararapat na pagmamay-ari mo. Hahahahan. Bukod kay Loren, humagalpak sa tawa ang iba pang mga Howard. Sabi ng beady-eyed na si Alex, binigyan talaga ni Brad ng $150 milyon ang ex-wife niya para sa pagtulog niya. How generous of Brad. Sa palagay ko kung ganoon ang kaso, dapat umasa si Jordan na ang kanyang asawa ay makatulog kay Brad ng ilang beses pa. Hahaha, tama. Daan ito sa kayamanan. Kumikita ang asawa sa pagpapatulog sa asawa niya sa ibang lalaki. Sina Alex at Clarice ay binastos si Jordan. Agad namang sumagot si Jordan, aling dalawang aso ang tumatahol. Galit na galit si Alex at inihampas ang kamay sa mesa. Sino ang tinatawag mong aso? Galit din si Clarice. Itinuturing mo ba talaga ang iyong sarili na isang mahalagang miyembro ng pamilya? Kahit na asawa ka talaga ni Loren, hindi ka kwalipikadong magsalita sa amin ng ganyan. Galit ding sumisigaw ang isa pang babae na mas bata sa ina ni Loren. Nakapili si Loren ng napakasamang lalaki. Napakasungit niyang kinausap ang kanyang bayaw at hipag sa unang pagkakataon na narito siya. Napakasama ng ugali. Tinignan ni Clarice ang nasa katanghaliang gulang na babae at sinabing, Nay, rapist lang siya. Ano ang inaasahan mo sa kanya? Tila ang nakababata, nasa katanghaliang gulang na babaeng ito ay ang ina ni Alex at Clarice na nangangahulugang siya ang pangalawang asawa ng kanilang ama. Narinig ni Jordan na binanggit ni Brad na ang kanyang ama ay may dalawang asawa, ang isa ay naging ina sa kanya at kay Loren, habang ang isa ay ina ni na Alex at Clarice. Magkapatid sila sa kalahati tulad ni na Jordan at Jemmy. Galit na galit si Jordan. Noong una niyang nakilala si Clarice, hindi niya ito nagustuhan at pakiramdam niya ay snob ito sa pagtrato sa kanya ng malupit dahil lang sa akala niya ay chuper. Ngayong alam na ni Clarice na si Jordan ay isang inapo ng mga stile,
at nangahas pa rin siyang insultuhin, hindi na ito kayang tiisin ni Jordan. Siniko ni Jordan si Clarice, sino ang tinatawag mong rapist? Walang takot nang umiti si Clarice at sumagot, ikaw. Anong problema? Matagal nang tinipon ng mga Howard ang kanilang mga bodyguard, kaya't hindi sila natakot na si Jordan ay maging pisikal sa kanila. Hindi rin sinasadya ni Jordan na patulan sila. Sa halip, nakangiting sabi niya, no wonder you're always stealing glances at me. It seems that you've got very special taste. Clarice Howard, stop secretly having a crush on me. You're ugly and your figure is not great. I won't be bothered to touch you even if you cover your face. Nawala agad ang galit ni Clarice at nagsimula siyang maging defensive. Kailan pa ako nagnakaw ng mga sulyap sa'yo? Ako? May crush ka sa'yo? Ang paa ko. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Are you even worthy? Tumawa si Jordan at sinabing, sinisilip mo ako sa unang pagkakataon na pumunta ako sa bahay ng mga magulang mo at noong nakaraang araw sa kasal ni Russell Miller sa Houston. Araw-araw kong tinititigan ang sarili ko sa salamin at sa tingin ko ay napakagwapo ko. May problema ka ba dyan? Ito ay isang malawak na kinikilalang katotohanan na si Jordan ay gwapo at mabait. Hindi mahalaga kung gaano siya hinamak ng mga Howard, hindi nila ito maitatanggi. Noong nakaraan, hindi kailanman ginawang big deal ni Jordan ang kanyang hitsura, ngunit ngayon, ito ay isang angkop na sandata upang harapin si Clarice. Nakaupo si Clarice sa tabi ng isang katamtamang hitsura at chubby na lalaki na tila nahihiya. Malamang na siya ang asawa ni Clarice. Sinadya iyon ni Jordan para magalit siya at ang kanyang asawa. Sa mga araw na ito, ang mga mag-asawang walang problema ay halos wala na, lalo na kapag ang babae ay tuso at bastos. Kung maaari siyang maghasik ng ilang hindi pagkakasundo, ito ay magiging mas kawili-wili. Labis na balisa si Clarice at inamin din niya na talagang napakagwapo ni Jordan. Nagpatuloy siya sa pagtanggi, bullshit. Ikaw ang patuloy na nakatitig sa akin noong unang beses kang pumunta sa lugar ng aking mga magulang. Nagdulot ka ng kaguluhan sa kasal ni Russell Miller noong nakaraang araw at hinalikan mo pa ang nobya ng mapusok sa napakatagal na panahon. Lahat ay nanonood. Bakit hindi ako makatitig sa'yo? Nakatitig ako sa'yo ng lantaran. Natatawang sabi ni Jordan, Clarice Howard, quit explaining. How would you know that I was looking at you kung hindi ka nakatingin sa akin? You must have grinned with envy when you watched me passionately kiss Victoria, huh? I was really charming, no? Do you want to give it a try? Patuloy na sinisiraan ni Jordan si Clarice at inaakusahan siya. Kung tutuusin, noong kasal ay sobsob sa halikan sina Jordan at Victoria na hindi niya alam kung nakatingin ba sa kanya si Clarice o hindi. Nahiya si Clarice at napabulalas, ikaw nagbubuga ka ng kalokohan. Lumingon siya at sinabi sa lalaking katabi niya, hubby, please don't listen to him. Ang lalaki ay mukhang hindi ka panipaniwalang nahihiya. Malamang naniwala siya sa sinabi ni Jordan. Dahil madali niyang pinaniwalaan si Jordan, nangangahulugan iyon na si Clarice ay malamang na hindi naaangkop sa lahat ng oras. Galit na galit si Clarice. Dahil hindi niya kayang ipaglaban si Jordan, nagreklamo siya kay Martin, Lolo, ang maliit na punk na ito ay talagang may lakas ng loob na insultuhin ako at hiyain sa aming tahanan. Lolo, dapat mong turuan siya ng magandang leksyon. Gayunpaman, hindi naman galit si Martin. Ngumiti siya at sinabing, napaalala sa akin ng panonood sa inyong pagtatalo ang mga panahong nag-aaway kayo ni Brad noong mga bata pa kayo. Haha, normal lang na mag-away ang mga miyembro ng pamilya. Palihim na naisip ni Jordan sa kanyang sarili, ikaw na matandang psycho. Hindi mo ako pamilya. Natawa din ang ina ni Loren dahil nagulat siya sa galing ni Jordan at sa kakayahan nitong iwan si Clarice na walang imik. Sa katunayan, sina Loren at Clarice ay palaging magkaaway. Bagamat maganda si Loren, prangka siya at madalas na natatalo sa pakikipagtalo kay Clarice. Hindi siya kasing galing ni Clarice sa pag-twist ng mga katotohanan at pagluluto ng kwento. Ngumiti ang ina ni Loren at nagtanong, Jordan, I heard the Steeles are in good terms with some famous family in the world, as well as some royal family and officials, right? Tumango si Jordan at sinabing, maraming investment ang lolo ko sa iba't ibang larangan sa buong mundo, kaya marami siyang kaibigan. Tumawa ang ina ni Loren at sinabing, mahusay iyan. Maaaring maluwalhati ang Howard sa Villa, ngunit walang nakakakilala sa atin saan man. Hindi mahalaga.
Kayong mga bata ay bata pa at parang naglalakbay sa buong mundo. Paano nila magagawa ng walang ilang koneksyon? Nang pumunta si Alex sa Dubai para maglaro noong nakaraang taon, niligawan niya ang Crown Princess ng Dubai Royal Family at binugbog at inaresto. Kung mayroon kaming koneksyon ng Stiles, sa palagay ko ay hindi namin kailangang gumastos ng napakaraming pera upang mailabas siya. Nang marinig ito, lumamlam ang mukha ni Alex at parang nahihiya siya. Tumango ang ina ni Alex, tinatanggap mo ba ang mga Stiles bilang mga immortal? Naniniwala akong kilala nila ang mga royal ng British, ngunit paano ka nakakasigurado na konektado rin sila sa maharlikang pamilya ng Dubai? Tumawa si Jordan at sinabing, nagkataon lang, I spent some time in Dubai before going to Syria and I was on good terms with their sheikh. We died together all the time. Kailangan mo ba akong tawagan siya para patunayan ito sa iyo ngayon? Hahaha. Well, ang Stiles ay talagang may pambihirang impluensya sa mundo. Napaka-perpektong tugma para sa mga Howard. Tuwang-tuwa si Martin. Tumawa ang ina ni Loren at bumulong, nakikita ko na si Loren at Jordan ay magkatugma din na ginawa sa langit. Ang aming anak na babae ay may kahanga-hangang panlasa sa mga lalaki. Wala ring sinabi ang iba. Kapag nakipag-alyansa ang mga Howard sa kasal sa Stiles, ang mga Howard ang makikinabang. Gayunpaman, sa sandaling ito, sinabi ni Jordan, paumanhin, ngunit sa palagay ko ay maaaring mali ang pagkakaintindi mo. Wala ako ngayon para pakasalan si Loren. Nandito ako para hilingin kay Mr. Howard Sr. na patawarin ang aking mga nasasakupan, sina Pablo at Salvatore. Dapat tanggapin nina Pablo at Salvatore ang parusang nararapat sa kanila para sa anumang krimen na nagawa nila sa nakaraan. Ngunit mangyaring huwag magsampa ng maling mga paratang laban sa kanila. Lahat sila ay may mga asawa at mga anak. Hindi sila maaaring manatili sa likod ng mga bar sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Naging malungkot ang mukha ni Martin at sinabi niya si Pablo at Salvatore ay mga alipuros lamang. Maaari lang akong maglabas ng utos na palayain sila. Ngunit kung gusto mong iligtas sila, kailangan mo ring ipakita ang iyong sinseridad. Maliban na lang kung mangangako ka na mananagot ka sa apo kong babae, si Loren, at pakasalan siya, hinding-hindi na makikita ng mga alipin mo ang kanilang mga asawa at anak sa buong buhay nila. Pinipilit talaga ni Martin si Jordan na pakasalan si Loren. Agad na pinabulaanan ni Jordan, mayroon akong kasintahan. Ang pangalan niya ay Victoria Clark. Paumanhin, ngunit hindi ko maaaring pakasalan ang iyong apo. Sa sandaling ito, sinabi ni Brad, Jordan Steele, alam kong nasa honeymoon stage na kayo ni Victoria ng inyong relasyon at tiyak na hindi kayo papayag na makipaghiwalay sa kanya. How about this? We'll make a concession and let Victoria be your lover after you marry Loren. Anyway, si Victoria Clark ay naging mistress noon, kaya siguradong papayag siya. Tumango si Martin bilang pagsang-ayon. Papayagan kitang makasama sina Loren at Victoria. Para sa mga kilalang pamilya na tulad natin, ang ganitong gawain ay hindi karaniwan. Karaniwan sa mga lalaking may asawa ang magkaroon ng manliligaw. Ang anak mismo ni Martin ay may 2 asawa, wala ni isa man sa kanila ang umalis sa pamilya. Maraming lalaki ang nakatagpo ng kagalakan sa poligamos na relasyon. Gayunpaman, hindi kailanman naniwala si Jordan sa poligamya. Sa halip, naniniwala siya sa isang tao lamang ang kanyang pagmamahal sa buong buhay niya. Limitado rin ang enerhiya ni Jordan, kaya hindi niya kayang magmahal ng 2 babae ng sabay. Bukod dito, ang isang malakas at mapanindigang babae tulad ni Victoria ay hindi papayag na makipag-asawa sa iba. Agad namang sumagot si Jordan, si Victoria lang ang papakasalan ko sa buhay na ito. Hindi ko siya hahayaang maging mistress o manliligaw. Matapos ipahayag ni Jordan ang kanyang saloobin ng may determinasyon, tumayo din si Loren. Tumingin siya kay Martin at sinabing, Lolo, hindi ba dapat ay nakipag-usap ka muna sa akin bago gumawa ng paraan para pakasalan ko si Jordan? Hindi ko naman sinabi na gusto kong pakasalan si Jordan, pati na lang pumayag na i-share siya sa ibang babae. Ang mga salita ni Loren ay talagang para kay Jordan. Sinusubukan niyang sabihin kay Jordan na hindi niya alam ang mga kaayusan na ito at hindi siya desperado na pakasalan siya. Bilang ang pinakamagandang babae sa isi, si Loren ay lubos na mapagmataas. Sinabi ni Martin, nasa mga magulang mo ang magpasya sa iyong kasal. Hindi kailanman sa iyo ang desisyon. Kung ang lahat ng tao sa aming pamilya ay kagaya mo, ang mga Howard ay magiging maluwalhati gaya nila ngayon. At saka si Jordan ang pinili mong lalaki.
Ikaw ang nagpumilit na ipanganak ang anak niya. Sinubukan ka naming iset up sa napakaraming magiging partner sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ka sumang-ayon kahit isa. Sa tingin mo ba ay ipagpapatuloy ko ang pagpapasaya sa iyo at hahayaan kang magkaroon ng paraan? Ang mga salita ni Martin ay walang alinlangan na puno ng panginibabaw at kalakasan. Nang makita ni Jordan ang ugali ni Martin kay Loren, naunawaan niya kung bakit ito tataka sa bahay 4 na taon na ang nakararaan. Ang mga Howard ay may konserbatibo at atrasadong pag-iisip tungkol sa pagpapakasal ng kanilang mga anak, ganap na ipinagkakait sa kanila ang pagkakataong gumawa ng sarili nilang mga desisyon. Para silang isinilang para magdala ng benepisyo para sa pamilya. Pagkatapos ng pagtuturo kay Loren, seryosong tumingin si Martin kay Jordan at sinabing, "Talaga bang ayaw mong pakasalan ang apo ko?" Si Loren ay maingat na inaruga ng pamilya mula pa noong bata pa siya, at nangahas akong sabihin na walang babaeng 30 taong gulang at mas bata sa Via ang namumukod tangi gaya niya. Tumingin si Jordan kay Loren, hindi napigilang basagin ang puso niya. Mahina niyang sinabi, "Miss Howard, pasensya na, Victoria lang ang kaya ng puso ko. Bahala ka." Hinampas ni Brad ang kanyang kamay sa mesa at napabulalas, "Jordan, ang mga Howard ay gumawa na ng mga kompromiso dahil sa pagsasaalang-alang sa iyong mga damdamin at gayon paman, hindi mo pa rin ito pinahahalagahan. Mayroon kang isang hiling na kamatayan." Galit na galit din si Martin. "Jordan Steele, bibigyan kita ng 200 palabas ngayon. 1, pakasalan mo ang apo ko. O 2, ibigay mo ang iyong kapatid na si Jemmy." Tinawag siya ni Brad, "Siya nga pala, ibigay mo sa akin ang salarin, si Jemmy." Si Jemmy ang mastermind na nag-set up kay Jordan kay Loren. Ngayon, wala nang anumang galit sa pagitan ni Jordan at Loren. Sa katunayan, mas gusto ni Loren si Jordan. Kung gusto ng mga Howard na maghiganti, dapat nilang ibigay ito kay Jemmy. Not to mention na hindi alam ni Jordan kung nasaan si Jemmy. Kahit na ginawa niya, hindi niya ibibigay ang kanyang kapatid sa Howards at ipaubaya ito sa kanila. Walang takot na bulalas ni Jordan, "Hindi ako pipili ng alinman sa dalawang iyon." Sabi ni Martin na may mabisyo at nagbabantang ekspresyon, "Dahil iyan ang kaso, mamatay ka rito." "Brad." Mabilis na nag-utos si Brad, "Patayin siya ngayon." Mabilis na inilabas ng ilang bodyguard na nakatayo sa paligid ng Jordan ang kanilang mga pistola mula sa kanilang mga bulsa at itinutok ito kay Jordan. Tama ang hula ni Jordan. Talagang inilalagay niya ang kanyang buhay sa panganib sa pamamagitan ng pagpunta sa lugar ni Howard ngayong gabi. Buti na lang at matagal siyang naghanda. "Huwag. Huwag mo siyang patayin." Biglang tumayo si Loren, tumakbo papunta kay Jordan, at sinangga siya ng katawan nito. "Lolo, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring huwag siyang patayin para sa kapakanan ni Chloe. Huwag mong gawing ulila ang aking anak." Gayunpaman, hindi sumuko si Martin. "Brad, ibalik mo ang kapatid mo sa kwarto niya." Hinila ni Brad si Loren paakyat ng hagdan bago siya ikinulong sa kwarto sa ikalawang palapag. Habang kinakalampag ang pinto, umiyak si Loren at nagmakaawa, "Hindi, Lolo, huwag mo siyang patayin. Mangyaring huwag patayin si Jordan, pakiusap." Ang pag-iyak ni Loren ay nagparamdam kay Jordan ng labis na pagkaantig. Hindi niya akalain na si Loren, na hindi gaanong nakakasama, ay luluha sa kanya. Wala sa mga Howard, maliban kay Loren, ay isang disenteng tao. Galit na galit si Jordan. Ayaw niyang nakatutok sa baril. Hindi pa rin sumuko si Jordan sa banta. Bulalas niya kay Martin, "Martin Howard, how dare you kill me? Gusto mong gawing kaaway mo ang mga Howard, ha?" Malamig na yumuko si Martin at nangingibabaw na sinabi, "Bakit hindi? Nagpakita ako ng kabaitan at kabutihang loob sa Steeles ng hindi mabilang na beses sa nakalipas na ilang dekada. Ngunit hindi mo nakilala ang anumang mas mahusay at tinatrato kami bilang mga pushover. Pinahiya mo ang apo ko. Paano kita papayag na umalis ng buhay? Papatayin kita ngayon at magdedeklara ng digmaan laban kay Charleston Steele. Kung mayroon siyang lakas ng loob, maaari niyang dalhin ang kanyang mga tao sa isi at labanan ako hanggang kamatayan. Hindi ako naniniwala na mayroon siyang lakas ng loob na gawin iyon." Galit na tumahol si Martin, "Jordan Steele, tinatanong kita sa huling pagkakataon, magpapakasal ka ba kay Loren o hindi?" Alam ni Jordan na dumating na ang oras. Itinaas niya ang kanyang tasa at buong lakas niyang ibinagsak iyon sa lupa. "Ulitin ko sa huling pagkakataon. Walang sinuman ang maaaring pumipilit sa akin laban sa aking kagustuhan.
Utos ni Martin na may pagtatampo na ekspresyon, gawin mo. Itinutok ng mga armadong lalaki ang kanilang mga baril kay Jordan at babarilin na sana. Gayunpaman sa sandaling ito. Tunog ng putok ng baril. Ang machine gun sa labas ng pinto ay mabilis na pumutok sa pinto at sa lupa. Nagulat ang lahat dahil akala nila ay may dumating na hukbo, ngunit lumingon sila, doon lang nila napagtanto na ang hugis ilke na sasakyang panghimpapawid sa looban ay umaaligid sa himpapawid at pinaputukan sila. Damn it! Paano nangyari iyon? Wala talagang tao sa VA. Sino ang kumokontrol nito? Nagulat si Brad. Tunog ng putok ng baril. Matapos ang isa pang round ng pagpapaputok, ang putok ng baril ay palapit sa mga tao. Protektahan si Lolo. Nagkaroon ng kaguluhan at ang mga babae, tulad ni Clarice at ng kanyang ina, ay matagal nang natakot at nagtatago sa ilalim ng mesa. Fuit! Biglang nagpaputok ng ilan pang gamit ang hugis ilke na sasakyang panghimpapawid tulad ng mist bomb at iba pa sa sala. Ito ang bagong imbensyon ni Musk at ang anumang nilalang na maamoy ito ay magiging mahina at walang kapangyarihan na parang nalason. Sa sandaling ito, isinuot ni Jordan ang maskara na matagal na niyang inihanda. Gayunpaman, ang ibang mga tao sa silid ay walang ganoong proteksyon na maskara at sa halip ay nakasuot ng mga ordinaryong maskara na hindi nagbigay ng anumang pagtutol. Sinasamantala ang kaguluhan, inilagay ni Jordan ang kanyang mga kasanayan sa Special Ops. Bang! 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 Pinatumba muna ni Jordan ang tatlong bodyguard na pinakamalapit sa kanya sa lupa bago inagaw ang kanilang mga baril. Itinutukan mo ako ng baril, ha? Pinakaayaw kong tinutukan ng baril. Bang! 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 Hindi napigilan ni Jordan na sipain silang tatlo. Sa mga sandaling ito, mabilis ding kumilos ang iba pang bodyguard sa bahay para dakpin si Jordan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanilang paningin ay naharang, at sila ay nalaso ng gas, kaya ang kanilang mga paggalaw ay mabagal at mahina. Hindi sila kalaban ni Jordan. Sa tatlong galaw, naalis niya ang lahat ng tao sa bahay. Sa sandaling ito, isinara ni Jordan ang pinto at inutusan si Tim na kontrolin ang hugis UFO na sasakyang panghimpapawid mula sa labas, dahil sa takot na marami pang reinforcement na ipapadala ng Howards. Napuno ng usok ang buong sala. Ang mga Howard ay lahat ay naging malata at walang lakas nang bumagsak sila sa lupa o bumagsak sa upuan. Sa sandaling ito, humawak ng baril si Jordan at dumiretso sa Martin na nakaupo sa loob. Itinutok niya ang baril kay Martin at nagtanong, gusto mo ba akong patayin? 1 minuto lang ang nakalipas, nasa awa pa rin ng Howard si Jordan. Sa sandaling ito, ang buhay ng lahat ng Howard ay nasa kontrol ng Jordan. Nang makitang itinutok ni Jordan ang kanyang baril kay Martin at tila gustong patayin siya, ang lahat ng Howard ay naging lubhang na balisa. Tumigil ka nga! Jordan, bastard ka. Kung maglakas loob kang lapitan ang lolo ko, papatayin kita. Walang lakas na sigaw ni Brad. Sumigaw si Clarice, kung mangahas kang barilin at patayin ang sinuman sa amin, hindi ka makakalabas ng patyo na ito ng buhay. Nainis si Jordan sa sinabi ni Brad dahil matagal na niyang tinitiis. Noong sina Jordan at Hailey ay nasa pinakamapagmahal na yugto ng kanilang relasyon, si Brad ay talagang lihim na natulog kay Jordan habang siya ay papunta sa trabaho tuwing umaga. Nanganak pa silang dalawa ng bastos na bata. Sa kabutihang palad, ang mga Steele ay may tradisyon ng pagsasagawa ng mga paternity test para sa mga bata. Kung hindi, si Jordan ay kailangang magpalaki ng anak ng iba sa loob ng maraming taon. Naglakad si Jordan patungo kay Brad at binaril ito sa binti. Bang! Ah! Hawak ang kanyang binti, napasigaw si Brad sa paghihirap. Baka sa mukha niya ang paghihirap at pagtataka dahil hindi niya akalain na maglalakas loob si Jordan na barilin siya. Hindi niya akalain na may isang tao sa mundong ito ang maglalakas loob na barilin siya. Walang awa, binaril siya ni Jordan at sinabi, kung hindi dahil sa kapatid mo na nagmakaawa para sa iyo, binaril na kita hanggang sa mamatay. Siguradong hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng mga nanghipo sa babae ni Jordan. Parehong baog sina Tyler at Kaden noon. Nagpasya siyang pilayin si Brad. Ang pagbaril na iyon ay nagpaluha sa lahat ng Howard sa paghihirap, lalo na ang ina ni Brad. Hayop ka, how dare you hurt my son? Wala ka man lang humanity. So much for planning to make you my son-in-law. Napasigaw ang ina ni Brad sa matinding paghihirap.
Kahit sinong ina ay maiiyak ng mapait kapag nakikitang nabaril ang kanilang anak. Kung kaya niya, hindi pipiliin ni Jordan na paputukan ito sa harap ng mga magulang ni Brad. Gayunpaman, talagang hinihiling ito ni Brad. Hindi mabilang na beses niyang pinukaw si Jordan at matagal nang hindi ito natitiis ni Jordan. Sa sandaling ito, galit na sinabi ni Clarice, "Jordan, ipinapayo ko sa iyo na ibaba mo ang iyong baril. Ito ay easy. Ngayon ang lahat ng iyong mga ari-arian ay na-freeze at pinaghihigpitan ka sa paglalakbay. How dare you be so lawless?" Bago siya makatapos, ipinagpatuloy ni Jordan ang ginagawa niya na sa tingin niya ay labag sa batas. Smack! Hindi binaril ni Jordan si Clarice dahil siya ay isang babae at wala siyang ginawang kahit ano lalo na kay Jordan, kaya binigyan lang siya nito ng isang mahigpit na sampal. How dare you hit me? You bastard! Matagal nang nasanay si Clarice sa pagiging mayabang at bratty. Matapos matamaan, galit pa rin siya gaya ng dati. Gayunpaman. Smack! Sinampal ulit siya ni Jordan. Go on, continue speaking. Sasampalin kita ng isang beses sa bawat salitang sasabihin mo. Pasimpleng yumuko si Jordan sa harap ni Clarice. Mabilis na tinakpan ng ina ni Clarice ang bibig ni Clarice at humingi ng awa kay Jordan. Mr. Steele, ang aking anak ay nabulok lamang sa akin. Mangyaring huwag magalit. Wala siyang ibig sabihin ng anumang pinsala. Malamig na yumuko si Jordan at sinabi, "Tinatrato ng iyong anak na babae ang lahat bilang kanyang mga alipin dahil lamang sa ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya. Siya ay nagsitsismis at gumagawa ng hindi magandang salita tungkol sa kanyang sariling kapatid. Ano bang problema kung hindi magpakasal si Lauren? Wala kang kinalaman. Itigil mo na ang pagiging maingay." Nagmamadaling sinabi ng nanay ni Clarice, kalayaan ni Lauren na magdesisyon kung ikakasal siya o hindi. Gusto man niyang manatiling walang asawa habang buhay, hindi namin mapipigilan ang desisyon niya. Hindi na kami magsasabi ng kahit ano tungkol sa kanya mula ngayon. Nang makitang pumayag na ang pamilya ni Clarice, muling bumangon si Jordan at naglakad patungo kay Martin. Galit na makitang nabugbog ang kanyang apo, pinandilatan ni Martin si Jordan at sinabing, "Jordan Steele, kaya sinadya mong iwan dito ang hugis like na sasakyang panghimpapawid nang umalis ka sa easy. Dahil matagal mo nang hinulaan na darating ang araw na ito." Hindi inaasahan ni Martin na napakagaling ni Jordan sa paggawa ng mga pakana, kahit na siya ay nasa murang edad. Ngayon, ang mga Howard ay babagsak sa pamamagitan ng mga kamay ng ikatlong henerasyong ng Steeles. Sinabi ni Martin, "Jordan Steele, kung papatayin mo ako ang sinuman sa amin, masisiguro kung hindi ka na makakaalis sa bahay na ito ng buhay at ang iyong kasintahan, si Victoria, ay ililibing din kasama mo sa loob ng 24 na oras. Sana mag-isip ka ng 2 beses bago ka kumilos. Mahirap na sinanay ka ng lolo mo sa loob ng maraming taon. Gusto ko lang maging in-law sa Steeles at gusto kong pakasalan mo ang apo ko." Wala kaming galit. Malamig na yumuko si Jordan. Ngayon wala nang puot. Paano kapag sinubukan mo akong patayin ngayon lang? Natigilan si Martin. Iyon ay para lang takutin ka at pilitin kang sumuko. Mahal na mahal ka ni Lauren at anak mo si Chloe. Paano ko hahayaan si Chloe na lumaki ng walang ama? Kahit ipakulong kita sa ise habang buhay, hindi ko kayang barilin ka hanggang mamatay. Hindi na nila maibabalik ang oras sa nakalipas na ilang minuto. Walang nakakaalam kung patay o buhay pa si Jordan kung hindi siya gumanti. Sa sandaling ito, biglang nakarinig si Jordan ng malakas na tunog mula sa silid sa ikalawang palapag. Buong lakas na binuksan ni Lauren ang pinto ng silid sa ikalawang palapag at nagmamadaling bumaba ng hagdan. "Jordan, mangyaring huwag patayin ang aking lolo. Nangako kami na hindi na namin kayo pipilitin o hahadlang muli. Kalimutan na natin ang nangyari sa nakaraan, okay?" Naiiyak na pakiusap ni Lauren kay Jordan. Nang makita ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha, nanlambot ang puso ni Jordan habang iniisip kung paano ito umiiyak at nagmamakaawa sa kanya. Mabuting babae si Lauren at hindi niya gustong kapuotan siya nito sa buong buhay niya. Kaya naman, sinabi ni Jordan kay Martin, "Sige, hindi kita papatayin. Kailangan mong tuparin ang aking mga kahilingan." Ito ba ang usapin tungkol kay Pablo at Salvatore? Tatawag ako ngayon at paalisin si Tiger. Habang nagsasalita si Martin ay agad siyang tumawag at nagbigay ng instructions sa harap ni Jordan. "At paano naman ang mga nakapirming asset ko?" tanong ni Jordan. Si Martin ay inilagay sa isang lugar.
Hindi naman sa tumatanggi akong tulungan ka sa bagay na yon, ngunit napakahirap na gawin ito. Ngayon, maraming tao ang nagbibigay pansin sa bagay na ito, at lahat sila ay umaasa na ang iyong lolo ay makakabalik sa bansa. Alam mo rin na malaki ang kinikita ng lolo mo sa Via noon, kaya umaasa silang lahat na uubo ng pera ang lolo mo. Tumango si Jordan. Naniniwala siyang nagsasabi ng totoo si Martin. Kung hindi, imposible para sa kanyang lolo na hindi man lang maglakas loob na sagutin ang telepono. Walang pera. Kaya lang. Hindi nilayo ni Jordan na manatili sa Via, gayon paman. Ngayong na-provoke niya ang mga Howard at na-freeze ang kanyang mga ari-arian, hindi na siya makakagawa ng maayos sa Via sa hinaharap. Nagpasya siyang dadalhin kaagad si Victoria sa England. Kumuha ng isang tao na alisin ang aking mga paghihigpit sa paglalakbay, sabi ni Jordan. Sabi ni Martin, kaya ko yan. Tatawagan ko agad. Si Martin ay tumawag sa telepono sa harap ni Jordan at pagkatapos ay sinabing, okay, you can leave the Via anytime now. Noon lang ibinaba ni Jordan ang kanyang baril. Nalutas na ang lahat at aalis na siya. Lauren, tumingin si Jordan kay Lauren. May nasasabi siya sa mga mata nito. Ngumiti si Lauren ng magiliw at sinabing, go, ako na ang bahala kay Chloe. Sinabi ni Jordan kay Lauren na medyo nahihiyang na tono, Lauren, isa kang pambihirang babae at baka na-inlove ako sa'yo kung hindi ko nakilala si Victoria. Tadhana lang ang masisisi natin. Ang maamo at nakakaakit na si Lauren ay nakatayo sa tapat ni Jordan. Dahil kakababa pa lang nila at hindi pa ganap na naapektuhan ng toxicity, pakiramdam nilang dalawa ay sila lang ang nakaligtas sa larangan ng digmaan nang nakatayo sila sa sala. Siguradong mararamdaman ni Jordan na mabuting babae si Lauren. Kung pinakasalan niya si Lauren at naging live-in na asawa imbes na kay Hailey, sa simula pa lang, walang alinlangan na na-inlove na siya rito. Kahit na ang isang materialistic at philandering na babae tulad ni Hailey ay kayang makuha ang puso ni Jordan. Walang dahilan para hindi siya umibig kay Lauren. Kung magkarelasyon man silang dalawa, malaki ang tsansa na hindi sila maghihiwalay at kahit na makilala pa niya si Victoria sa bandang huli ay hindi niya lolokohin ang asawa. Si Jordan at Victoria ay magiging magkakilala lang. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman ni Jordan na ang pagkakasunod-sunod ng hitsura ng mga magkasintahan ay talagang mahalaga. Magiging walang bunga ang relasyon kung ang tamang tao ay lilitaw sa maling panahon. Pagkatapos umalis sa Via sa pagkakataong ito, maaaring hindi na muling bumalik si Jordan sa buhay na ito, kaya hindi niya maiwasang sumulyap pa kay Lauren na nasilayan ang kagandahan nito. Pagkatapos, binuksan ni Jordan ang pinto ng kwarto. Huwag kang gagalaw. Isang grupo ng mga nakaunipormeng armadong lalaki ang agad na sumugod. Tunog ng putok ng baril. Nang walang utos ni Jordan, agad na minanyobra ni Tim ang hugis lite na sasakyang panghimpapawid at sinimulan silang paputukan nang makitang nasa panganib si Jordan. Huwag barilin, bitawan mo siya. Umubo si Lauren ng 2 beses at lumabas din. Medyo sunod-sunuran sila kay Lauren, kaya hindi sila nagpabaril. Sabi ni Jordan kay Tim sa pamamagitan ng mikropono na nakakabit sa katawan nito. Ihinto ang pag-atake at pumasok sa stealth mode. Ang hugis lite na sasakyang panghimpapawid na lumilipad sa himpapawid ay agad na nawala. Nakakamangha. Ang fighter jet na ito ay maaaring pumunta sa stealth mode. Ang stealth fighting ay matagal nang naging popular sa buong mundo sa larangan ng militar. Ang E-22 ng Asia at ang E-20 ng China ay parehong napakalakas na stealth fighter jet. Samantala, ang hugis UFO na sasakyang panghimpapawid na hiniram ni Jordan mula sa Musk ay talagang hindi maihahambing sa -22 o E-20. Kung ikukumpara sa kanila, ang sasakyang panghimpapawid ng Jordan ay pinakamainam na isang mini na bersyon na may limitadong iba't ibang kagamitang armas. Medyo mahina rin ang lakas ng depensa nito at sapat na ang isang kanyon para sabog ito at naging abo. Isa lang ito sa mga laruan ni Musk. Hindi na nagpatagal pa si Jordan at sabay-sabay na naglakad palabas. Marahil ay ilan lamang ang ligtas na makaalis sa tirahan ng mga Howard matapos mabali ang binti ni Brad. Lumabas siya ng eskinita at tumawag ng taksi dahil balak niyang bumalik at makita si Victoria. Sa sandaling ito, sa bahay kung saan nakatira si Victoria. Mommy, gusto ko ng lollipop. Okay, sige, ihahatid na kita mamaya. Nag-uusap ang mag-ina nang dumaan sa kanila ang isang lalaking nakakap at nakamaskara.
Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang lalaki ay biglang tumapak sa dingding at tumalon. Pagkatapos ay umakyat siya sa dingding at nakarating sa bahay. Walang nakapansin sa eksenang iyon, at kamangha-mangha ang kanyang reflexes. Ha? Mommy, parang may dumaan lang. Bakit siya nawala agad? Gulat na tanong ng bata. Walang tao dito. Stop being so paranoid. Tara, punta tayo dyan. Bibilhan kita ng lollipop. Thud. Dahan-dahang bumagsak ang lalaki sa lupa sa looban ng bahay bago dahan-dahang naglakad papasok. Hindi nakasara ang pinto sa pangunahing bahay at may isang babae na nakaupo sa isang kawayan na tumba-tumba, nakasuot ng mahabang puting jacket at isang malaking araw na karaniwang isinusuot lamang ng mga tao sa dalampasigan. Ang kanyang mga binti ay ganap na nakaunat at kitang-kita ang pares ng itim na stilettos na kanyang suot. Ang babaeng nakahiga sa upuan ay si Victoria. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, magaan ang mga yabag na halos hindi na siya gumagawa ng ingay. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa tumba-tumba, iniunat ang kanyang kamay at idiniin ito sa kanyang balikat. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan niya ang jacket, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kaagad pagkatapos, pilit na hinablot ng lalaki ang jacket sa himpapawid. Walang tao sa tumba-tumba. Ito ay isang dummy. Sa pagkakataong ito, may idiniin na kutsilyo sa liig ng lalaki at may lumitaw na babae sa likuran niya. Si Victoria pala. Si Victoria ay nakasuot ng masikip na damit na karaniwan niyang isusuot lamang sa UN at isang peres ng sneakers. Ang kanyang kasuotan ay lubos na nagpatingkad sa kanyang figura. Mukhang matagal na niya itong pinlano. Sabi ni Victoria, tama ang hula ko. Alam kong sasamantalahin ng mga Howard ang kawalan ni Jordan at magpapadala sila ng isang tao na huhulihin ako. Magsalita ka, pinadala ka ba ng mga Howard? Si Victoria ay napakatalino at inaasahan na maaari siyang humarap sa isang krisis. Upang hindi maging pabigat sa Jordan ang sarili at maiwasan ang kitsch na eksena sa pelikula ng bayaning nagligtas sa dalaga sa pagkabalisa, matagal nang inihanda ni Victoria ang bitag na ito para akitin ang mga manloloko. Gayunpaman, ang lalaking tinutukan niya ng kutsilyo ay hindi humingi ng awa tulad ng ginawa ng maliliit na fries. Sa halip tumawa siya at pumalakpak pa. Sabi ng lalaki, maganda, kakaunti lang ang mga tao sa mundong ito na matagumpay na malinlang sa akin at makapaglagay ng kutsilyo sa aking liig. Victoria, karapat-dapat kang maging babaeng mahal ng nakababatang kapatid ko. Ano? Nang marinig ng lalaki ang pangalan ni Jordan, agad na natigilan si Victoria. Sino ka? Tumigil na rin ang lalaki sa pagpapanggap at tinanggal ang kanyang itim na maskara na nagpakita ng isang gwapo ngunit medyo makasalanang mukha. Parang napakabata din niya, malamang ilang taon lang ang pagitan ni Jordan. Si Victoria ay nasa mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon at siya ang pamatay ng mga pangulo, kaya't sa isang sulyap ay masasabi niya na ang lalaking ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao kundi ang supling ng isang mayamang pamilya. Ang mga ordinaryong punk ay tiyak na hindi magkakaroon ng ganoong ugali at aura na kakaiba sa Stiles. Ikaw ang panganay na kapatid ni Jordan? Tanong ni Victoria na tuwang-tuwa. Gayunpaman, agad na kumunot ang noo ng lalaki at nagtanong, ganyan na ba ako katanda? At saka, hindi ba sinabi sa iyo ni Jordan na si Jesse ang pinakamasama sa ating tatlo? Sa aming tatlo, ako ang pinakagwapo na sinundan ng bastos na yon, si Jordan, at panghuli, si Jesse. Tumawa si Victoria at sinabing, ikaw ang pangalawang kapatid ni Jordan. Ikaw si Jemmy? Umiti at tumango ang lalaki. Siya si Jemmy. Siya ang taong pumili kay Hailey na maging asawa ni Jordan at itinayo si Jordan kay Lauren, Jemmy Steele. Ngayon, ang mga Howard ay nagpadala ng maraming tao upang hulihin siya, kaya hindi nakakagulat na siya ay panatilihing takpan. Masayang nagtanong si Victoria, nandito ka ba para tulungan si Jordan? Pumunta siya sa Howards, pero nagpadala lang siya sa akin ng mensahe na nagsasabing nalutas na ang usapin. Tinulungan mo ba siya? Hindi sinagot ni Jemmy ang kanyang tanong at sa halip ay tinanong niya si Victoria, Victoria, gusto mo bang puntahan ang iyong ama? Inilabas ni Jemmy ang kanyang cellphone at nagplay ng video kung saan kumakain ang ama ni Victoria na si Norman makalipas ang kalahating oras. Bumalik si Jordan sa bahay kung nasaan si Victoria. Victoria, Victoria. Pagdating niya sa looban, tinawagan ni Jordan si Victoria. Naayos na niya ang usapin ni Pablo at Salvatore, at naniwala na hindi babalik si Martin sa kanyang salita.
Naisip niya na hindi ganoon kadali na i-unfreeze ang kanyang mga ari-arian. Kaya naman, nagpa siya si Jordan na dalhin si Victoria sa Inglaterra ng ilang panahon at hintayin matapos ang usapin bago bumalik. Nagmamadaling lumapit si Jordan at pumasok. Gayunpaman, lumingalinga siya sa paligid, tanging napagtanto niyang wala na si Victoria. Victoria, nasaan ka? Hinanap ni Jordan ang bawat kwarto, pati ang banyo. Marahan niyang itinulak ang pinto para tingnan at sinabing. Kaya naman, tinawagan ni Jordan si Victoria, ngunit hindi siya sumasagot. Kakaiba, saan nagpunta si Victoria? Nung pauwi na si Jordan kanina lang ay nag-message din siya kay Victoria, malapit na daw siyang umuwi. Sinagot din ni Victoria si Jordan, kaya imposibleng tumawag siya ng pulis. Si Victoria kaya ay kinuha ng mga Howard. Naisip ito ni Jordan at nagpa siya na may posibilidad lamang. Damn! Nagalit si Jordan at sa wakas ay napagtanto niyang nagkamali siya. Dahil gusto ng mga Howard na magkasama sina Jordan at Lauren, paanong hindi nila hahabulin si Victoria? Upang panatilihing magkahiwalay sina Jordan at Victoria, malamang na mahuli ng mga Howard si Victoria, papatayin siya, o makakuha ng ilang mga lalaki upang samantalahin siya. Talagang kayang gawin ni Brad ang ganoong bagay. Ang pag-iisip na si Victoria ay binubuli ay nagpanik at nagalit si Jordan nang mabilis itong tumawag ng isa pang taksi at nagmamadaling pumunta sa tirahan ni Martin. Pagdating niya sa oras na ito, ang lugar ay binabantayan ng mahigpit ng marami pang alipores. May isang lalaki na nakilala kaagad si Jordan bilang ang lalaking nagdulot ng kaguluhan sa manor ng Howards at nasugatan si Brad. Agad na tumayo ang taong iyon at sinabing, "Punk, hinayaan ka naming mabuhay. Pero may lakas ka pa rin ng loob na bumalik." Nang determinadong hanapin si Victoria, malamig na sinabi ni Jordan, "Maligaw ka. Gusto kong makita si Martin." Paano posibleng payagan ng lalaki ang mapanganib na Jordan na bumalik? Ang dapat mawala ay ikaw. How dare you go against the Howards? You must have death wish, ang lalaki hollered menacingly. Tumigil din sa pagsasalita si Jordan at sinuntok sa mukha ang isa pang lalaki na diretsong bumagsak sa lupa. Gayunpaman, sa sandaling ito, maraming baril ang nakatutok kaagad kay Jordan. Hindi rin nagpanik si Jordan. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at ang hugis lite na sasakyang panghimpapawid ay biglang lumitaw sa kalangitan ng dahan-dahan na inilantad ang bibig nito. Kung maglakas loob kang bumaril, ginagarantiya ko na lahat ng Howard ay mamamatay, banta ni Jordan. Inilagay din ang lalaki sa isang matigas na lugar. Nahigitan lamang nila ang Jordan at maaari lamang silang umatake at magdepensa mula sa lupa. Wala silang magagawa tungkol sa sasakyang panghimpapawid na ito na parang isang fighter jet. Siyempre, hindi sila nangahas na ilagay sa panganib ang buhay ng mga Howard. Teka, magsusumbong ako kay Mr. Howard Sr. Mabilis na tumakbo ang lalaki sa patio kung saan matagal nang nagsisiksikan ang mga Howard para makakuha ng sariwang hangin dahil napuno ng nakakalasong gas ang bahay. Sa sandaling ito, si Brad at ang kanyang ina ay ipinadala na sa ospital para magamot siya sa tama ng bala sa kanyang binti. Mr. Howard Sr. Dumating muli ang pup na iyon at gusto kanyang makita. Sa sandaling pumasok ang lalaki sa looban, sinugod niya si Martin at nagsumbong sa kanya. Ano? Nakabawi lang ng lakas si Martin pero halos maubusan na naman siya ng hininga. Damnit malinaw naming nalutas ang usapin. Bakit siya bumalik? Natigilan din si Lauren at sabik siyang malaman kung bakit siya bumalik. Galit na sumigaw si Clarice, mabutit nakabalik na ang walang batas na bastard na yon. Nahuli niya tayo ngayon lang, ngunit sa pagkakataong ito ay tiyak na mapapatay natin siya. Pinag-isipan ito ni Martin at sinabing, papasukin mo siya. Lumabas ang lalaki at nagmamadaling tumakbo hanggang sa Jordan. Sumama ka sa akin, ngunit hindi mo maaaring dalhin ang iyong sasakyang panghimpapawid na hugis epe. Pinitik ni Jordan ang kanyang mga daliri sa kalangitan, at agad na pumasok sa stealth mode ang hugis like na sasakyang panghimpapawid. Walang nakakaalam kung ang hugis ng AC na sasakyang panghimpapawid ay sumasabay o hindi. Pumunta siya sa courtyard para makitang nakaupo si Martin sa upuan. Maangas na tanong ni Martin, Jordan Steele, bakit ka bumalik? Galit na tanong ni Jordan, Martin Howard, saan mo dinala si Victoria? Nagtatakang tanong ni Martin, anong sabi mo? Nawala si Victoria. Pumalakpak si Jordan, i-drop ang pagkukunwari. Siguradong nagpadala ka ng isang tao upang hulihin si Victoria habang ako ay lumabas para kumprontahin ka.
Bilisan mo ang aking fiancé. Mukhang naagrabyado si Martin na bihira sa kanya. Wala man lang akong pinadala para dukutin ang mapapangasawa mo. Kalokohan. Malakas na sigaw ni Jordan kay Martin. Nakakainis, Jordan Steele. Si Clarice, na ilang beses lang sinampal ni Jordan, ay sumigaw, "How dare you behave so lawlessly in the Howard's residence? We could not kill you, but now that you're back, you obviously have death wish. Max, barilin mo siya." Utos ni Clarice sa lalaking nagpapasok kay Jordan. Gayunpaman, ang lalaki ay hindi naglakas loob na barilin ng walang utos ni Martin, kahit na nakatutok pa rin ang kanyang baril kay Jordan. Huwag impulsive. Biglang tumayo si Loren, at sa kanya lang namalayan na bumalik na si Jordan para kay Victoria. Sabi ni Loren, "Jordan, huminahon ka. Dahil sinabi ng lolo ko na hindi niya ginawa, talagang hindi niya ginawa. Wala siyang dahilan para magsinungaling sa'yo." Malamig na yumuko si Martin at napabulalas, "Punk, nasa kamay ko ka na at kahit na dinukot ko si Victoria Clark, hayagang aminin ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Dahil sinabi kong hindi ko siya dinukot, hindi ko ginawa." Sabi ni Loren, "Hindi magsisinungaling sa iyo ang lolo ko. Baka si Brad ang may kasalanan. Tatawagan ko siya at itatanong ko." Tumango si Jordan, iniisip na malamang na si Brad ang may kasalanan dahil sa sobrang yabang nito. Tinawagan ni Loren si Brad, na hindi sumagot noong una, marahil dahil inaalis niya ang bala sa kanyang binti. Nagmamadaling tanong ni Loren, "Brad, dinukot mo ba si Victoria?" Nanginginig ang mga ngipin sa sakit, sinabi ni Brad, "Ano ba? Wala akong ginawa kay Victoria Clark." Nawala ba siya? Ang galing. Tiyak na tumakas o nadala ang kasuklam-suklam na fiancé na yon ni Jordan Steele. Hindi ko ipagtatanggol ang bastard na yon. Sinabi ni Loren sa telepono, "Magpagaling ka ng mabuti." Pagkatapos ibaba ang tawag, sinabi ni Loren kay Jordan, "Sinabi ni Brad na hindi rin niya dinukot si Victoria." Impossible. Nagreply lang si Victoria sa text ko na hinihintay niya ako sa bahay, pero walang tao ngayon sa bahay. Sino pa kaya yun maliban sa mga Howard? Hindi lang naniniwala si Jordan na walang kinalaman ang Howard sa pagkawala ni Victoria. Sabi ni Loren, "Baka may nangyari sa kanya at pumunta siya. Sasamahan kita na hanapin siya at kunin din ang footage ng surveillance camera, okay?" Nang makita kung gaano sinsero si Loren, gayon din kung paano tinanggihan ng lahat ng Howard na gawin ito, alam ni Jordan na wala siyang mapapala sa kanila kahit na patuloy siyang manatili. Kaya naman, umalis muna siya kasama si Loren. Pagkaalis ni na Jordan at Loren, bumalik sila sa patio kung saan pansamantalang tinitirhan ni na Jordan at Victoria at ipinagpatuloy ang paghahanap kay Victoria, ngunit walang resulta. Tanong ng maselan na si Loren, "Sino ang nagmamay-ari ng bahay na ito? Maari mo bang kontakin ang may-ari ng bahay na ito? Baka may secret passage o private room dito. Baka pumunta doon si Victoria." Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip tungkol dito, napagtanto niyang si Loren ay talagang napakaisip dahil hindi sumagi sa kanyang isip na tawagan si Mandy, ang may-ari ng bahay. Agad dinyal ni Jordan ang phone number ni Mandy. "Hello, Mr. Steele," sabi ni Mandy na mabilis na kinuha. Tinanong ni Jordan, "Mandy, mayroon bang anumang mga sikretong daanan o pribadong silid o anumang katulad nito sa iyong tahanan?" Natatarantang sagot ni Mandy. "Hindi, ilan lang ang mga kwartong iyon na makikita mo." "Ano ang problema?" Sinabi ni Jordan, "Kanina lang nasa bahay si Victoria, ngunit hindi ko siya mahanap ngayon. Tandaan na makipag-ugnayan ka agad sa akin kung tatawagan ka niya." "Okay, Mr. Steele." Umiling si Jordan matapos ibaba ang tawag. Tinapik ni Loren ang balikat ni Jordan at sinabing, "Huwag kang panghinaan ng loob. Tutulungan kitang makuha ang footage mula sa mga surveillance camera sa mga kalye sa paligid ng lugar na ito. Kung umalis siya ng bahay, dapat ay nakunan siya ng mga kamera." "Okay." Bilang isang Howard, nakuha ni Loren ang footage ng mga surveillance camera sa loob lamang ng isang maikling oras o dalawa gamit ang kanyang mga koneksyon. Gayunpaman, nakuha lang niya ang footage mula sa isa sa mga surveillance camera sa isa sa mga junction ng kalsada. 2 beses pinanood ni Jordan ang footage, ngunit hindi niya nakita si Victoria dito. Mukhang umalis ang iyong kasintahan mula sa ibang intersection kung saan may sira ang surveillance camera, pagsusuri ni Loren. Medyo na-curious si Jordan kung bakit siya aalis sa ibang intersection,
at nagsimula siyang magtaka kung nagkataon lang ba o sadyang iniiwasan niya ang mga surveillance camera. Walang dahilan para sadyang umiwas si Victoria sa mga surveillance camera, maliban na lang kung ang taong dumukot sa kanya ang piniling gawin ito. Sabi ni Loren, malamang na umalis ang girlfriend mo sa ise. Punta tayo sa airport para tumingin. Pagkatapos nito, muling dinala ni Loren si Jordan sa airport, kung saan may tinawagan siya at hiniling sa kanila na suriin ang mga detalye ng huling ilang flight na lumipad para sa pangalan ni Victoria. Gayunpaman, walang impormasyon tungkol sa kanya. Nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang 11 yes at madilim na ang ise. Nakaupo sina Jordan at Loren sa looban ng bahay ni Mandy, mukhang pagod na pagod. Wala na sa mood si Jordan na mag-abala sa kung ano-ano pa dahil tutok na tutok siya sa paghahanap kay Victoria. Samantala, si Loren ay ganap na kumikilos tulad ng may bahay ng tahanan. Hinubad niya siya. Jacket, nakakita ng ilang dahon ng tsaa, at nagpatuloy sa paghuhugas ng tiapot at mga tasa ng tsaa bago gumawa ng tasa ng mainit na tsaa si Jordan. Jordan, buong araw kaming tumatakbo at wala ka pang kinakain. Uminom ka ng mainit na tsaa para magpainit ka. Inabot ni Loren ang tasa ng tsaa kay Jordan. Sa totoo lang, hindi lang si Jordan ang walang laman ang tiyan. Buong araw ding walang kinakain si Loren dahil tinutulungan niya si Jordan na hanapin si Victoria. Ang temperatura ay napakababa ngayon at ang mga kamay ni Loren ay naging napakalamig. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa upang magpainit sa kanyang makatarungan at malambot na mga kamay, nagpakawala siya ng nakapapawing pagod na daing ng kasiyahan. Ang isang lecher ay maaaring magkaroon ng malisyosong intensyon kung makikita nila ang mga kamay ni Loren at marinig ang kanyang nakakaakit na boses. Gayunpaman, wala sa mood si Jordan na pansinin yon. Kamusta na si Victoria ngayon? Nag-aalala si Jordan na baka may mangyari kay Victoria. Nag-aalala siya na baka siya ay mapatay o maghahasa. Humigop ng tsaa si Loren na may kaaya-ayang ngiti at sinabing, Jordan, sinasabi sa akin ng puso ko na dapat maayos si Victoria. Tingnan mo, nasa bahay siya, di ba? Kung may dumating na manloloko para dukutin siya ng puwersa, tiyak na may bakas ng away dito. Narinig ko na binanggit mo noon na si Victoria ay magaling sa taekwondo at karamihan sa mga lalaki ay hindi siya kayang talunin. Kung ganoon, dapat may mga malinaw na senyales ng away kung nangyari yon. Ngunit ang buong bahay at patio ay malinis at maayos. Walang kahit isang bakas ng away. Ibig sabihin, kusang umalis si Miss Victoria. Bilang isang taong nasa larangan ng digmaan, paanong hindi rin yon napagtanto ni Jordan? Kilala na niya ito noong una silang bumalik. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Jordan, at sinabi niya, may isa pang posibilidad at iyon ay, may humawak sa kanya ng baril kaya hindi siya makalaban. Tumingin si Jordan kay Loren na may agresibong tingin sa mga mata. Halata naman ang ibig niyang sabihin. Malaki pa rin ang hinala ni Jordan tungkol sa Howards. Sa pagkakataong ito, biglang nakatanggap ng text si Jordan, at binuksan niya ito para makitang galing iyon kay Victoria. Nabalisa agad si Jordan. Si Victoria naman. Nagmamadali ring ibinaba ni Loren ang kanyang tasa, tumakbo kay Jordan, at lumuhod sa harapan niya. Tinanong niya, ano ang sinabi niya? Ang mensahe ay nakasulat, okay lang ako, huwag palampasin. Parehong nataranta sina Jordan at Loren matapos basahin ang text niya. Miss ano? Si Jordan ay walang oras upang maunawaan ang nilalaman ng mensahe. Agad niya itong tinawagan, buti na lang nalaman niyang pinatay na nito ang kanyang cellphone. Damn it! Galit na galit si Jordan. Sa kabilang banda, sinusubukan pa rin ni Loren na intindihin ang ibig niyang sabihin. Sinusubukan ba ni Miss Victoria na huwag mo siyang palampasin? Naramdaman din ni Jordan na may katuturan ito. Napaisip si Loren at nagningning ang mga mata niya. Tinanong niya, gumagamit ba si Victoria ng mga hula sa teksto kapag nagtatype siya? Gayunpaman, hindi alam ni Jordan ang tungkol dito, kaya nagtanong siya, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Loren, ang function ng text prediction ay magpapakita ng mga hula para sa iyong susunod na salita, at iba pang mga mungkahi batay sa iyong kamakailang aktibidad, at iba pa. Napaisip naman si Jordan. Alam niya na si Victoria ay palaging naghahangad ng kahusayan, at dahil sa kanyang trabaho, madalas niyang kailangang gumamit ng computer para mag-type at tumugon sa mga email. Ang parehong ay totoo para sa mga text message.
Ayaw niyang tumugon gamit ang mga voice message at gagawin lamang ito kapag hindi maginhawang mag-type. Bukod dito, minsan ay nais ni Jordan na gamitin ang telepono ni Victoria upang tumugon sa isang mensahe, ngunit nalaman lamang na ang mga hinulaang salita ay hindi ang gusto niya. Sa isang punto, nagpasya pa si Jordan na gamitin na lang ang voice input function. Sa tingin ko gumagamit siya ng predictive text function, sagot ni Jordan. Ginulo ni Loren ang kanyang mahabang buhok, na humaharang sa kanyang paningin, pagkatapos ay kinuha ang kanyang sariling cellphone upang maghanap ng mga karaniwang hula. Tignan mo, ang susunod na hinulaang salita pagkatapos ni Miss ay ako, kaya malamang na sinusubukan niyang sabihin sa iyo na ayos lang siya at huwag siyang mamiss. Maaaring nagpadala siya ng text bago ito i-type. Ang paliwanag ni Loren ay halos perpekto at si Jordan ay hindi makahanap ng anumang mga pagkukulang dito. Gayunpaman, ang pagiging perpekto ng paliwanag ang tiyak na dahilan ng mga hinala ni Jordan. Bakit niya malalaman ang mga setting ng text message ng telepono ni Victoria? Bakit siya magiging masigasig sa pagtulong kay Jordan na mahanap si Victoria sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya upang tingnan ang footage ng surveillance camera? Bakit napakasigurado niyang ligtas si Victoria at baka nakaalis na siya sa is? Masungit na sinaway ni Jordan si Loren. Loren Howard, ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Nanigas ang katawan ni Loren at tumingin kay Jordan na may pagkatulala. Isang gawa. Anong ibig mong sabihin? Malamig na yumuko si Jordan at nagtanong, what do I mean? Trust you to have the cheek to ask me what I mean. Matagal mo nang alam na si Victoria ay dinukot ng mga Howard at ng kanyang kasalukuyang kinaroroonan. Kung hindi, paano mo matitiyak na siya ay ganap na maayos at paano mo alam ang napakaraming tungkol sa kanya? Si Victoria ay dinukot ng mga Howard. Tumingin si Loren kay Jordan na may inosenteng ekspresyon sa mukha. Jordan, trust me, hindi ko talaga alam kung nasaan si Victoria, at hindi ko alam kung dinukot siya ng pamilya ko o hindi, pero naniniwala akong hindi magsisinungaling sa akin ang lolo at kapatid ko. Maniwala ka? Bakit ako maniniwala sa'yo kung Howard ka? Pagalit na bulalas ni Jordan. Masyadong perpekto ang kagandahan ni Loren, at siya ay ganap na walang kamali-mali, tulad ni Hailey. Karamihan sa mga magagandang babae na kilala ni Jordan ay sinungaling, kaya medyo ipinapalagay niya na si Loren ay isa rin. Akala niya mas magaling lang si Loren na itago ito. Depensa ni Loren sa sarili at sa isang saglit na gulat, hinawakan niya ang manggas ni Jordan at sinabing, Jordan, alam kong nag-aalala ka kay Victoria pero hindi ko talaga alam kung nasaan siya ngayon. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Tinalikuran ni Jordan si Loren at sinabing, bakit? Bueno, dahil gusto mong pakasalan ako at maging manugang ng Stiles. Ang mga Howard ay palaging nagnanais ng mga internasyonal na koneksyon ng aming pamilya, at sa sandaling pakasalan mo ako, ang mga Howard ay magiging walang talo sa loob at labas ng bansa. Awkward talaga ang pakiramdam ni Loren, at syempre, hindi niya ito aminin. Ayokong pakasalan ka di. Malamig na sabi ni Jordan, you should know best whether you want to or not. Loren Howard, I can tell you clear today na si Victoria Clark lang ang papakasalan ko, kaya wag mo nang isipin ang pagiging babae ko. Hindi ko rin isipin na hayaan kang maging mistress ko. Agad namang nahiya si Loren nang marinig niya ang mga katagang iyon, na siyang pinakanakakahiya na narinig niya sa buong buhay niya. Siya ang pinakamagandang babae sa EC na may hindi mabilang na manliligaw. Gayunpaman, pinaghahampas siya ni Jordan at sinasabi sa kanya na hindi niya iisipin na gawin siyang jowa niya. Nasaktan talaga si Loren kay Jordan. Gayunpaman, napaka-pride pa rin niya, kaya't patuloy niyang itinanggi, Jordan Steele, hindi rin kita gusto. Sinaktan mo ako 4 na taon na ang nakakaraan. Bakit ako ma-inlove sa isang lalaking nang rape sa akin? Maaaring naloko si Jordan sa kanyang mga salita noong 1 buwan. Gayunpaman, ilang oras na ang nakalipas, malinaw niyang narinig na sinabi ni Loren kay Victoria na mahal siya nito. Kaya naman, masigurado si Jordan na nagsisinungaling si Loren. Lalong sigurado si Jordan na si Loren ang dumukot kay Victoria. Sabi ni Jordan, paano ko malalaman? Maraming babae ang gustong maging sunod-sunuran sa kama. Baka isa ka sa kanila. Sa isang sandali ng pagkabalisa at pananabik na mahanap si Victoria, nagsimulang hindi mapigil si Jordan sa kanyang mga salita. Smack! Nang marinig ni Loren ang kanyang mga sinabi, hindi na napigilan ni Loren ang kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang braso at binigyan ng isang mahigpit na sampal si Jordan sa kanyang mukha. Kasabay nito, agad na napaluha si Loren.
Nang lumitaw ang mga luha sa maselang mukha ni Loren, tila kumikinang ito na parang mga diamante. Nakakaawa talaga ang luha ang mata na si Loren, at parang nakakapagsalita ang mga mata niya. Hindi pa nakakita si Jordan ng ganoon kagandang pares ng mga mata. Naiiyak si Loren at sinabing, "Jordan, hindi mo ako kayang insultuhin ng ganyan." Pagkatapos kong lumabas sa maliit na madilim na silid na yon at bumalik sa Via, 4 na taon na ang nakalilipas, nalugmok ako sa depresyon sa loob ng ilang buwan at pumayat ng husto. Tumimbang lang ako noon ng mga 40 kilo. Hindi ako kasing mura ng ginawa mo sa akin. Jordan, nasaktan mo talaga ako sa mga salitang iyon. Naiinis ako sa'yo. Pagkasabi niyon ay lumabas si Loren na may luha sa mga mata. Loren ni. Nang makita kung gaano kalungkot si Loren, naramdaman ni Jordan na tawagan siya at habulin siya para pigilan siya sandali. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Jordan na naging mas totoo si Loren matapos siyang sampalin. Ang mas mapagbigay na loob niya tungkol sa pagpapatawad sa kanya para sa nakaraan, mas kakaiba ang nakita niya sa kanyang pag-ugali. Sa kabaligtaran, mas magiging kalmado si Jordan kung kamumuhian siya ni Loren. Sa sandaling ito, naramdaman din ni Jordan na ngayon lang siya naging malupit. Sa katunayan, sa kakayahan ni Jordan na magbasa ng mga micro-expression, dapat ay matagal na niyang nasasabi na si Loren ay ganap na walang alam sa kinaroroonan ni Victoria. Kahit talaga nahuli si Victoria ng mga Howard, tiyak na hindi alam ni Loren ang tungkol dito. Gayunpaman, masyadong inalagaan ni Jordan si Victoria dahil muntik na itong mawala sa kanya noon. Kagagaling lang niya kay Russell pero 2 araw na naman siyang mawawala sa kanya. Hindi may iwasang mawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Lumabas si Loren sa looban at nagmaneho papunta sa tirahan ni Martin sakay ng kanyang jeep. "Missy, anong meron?" Pagdating niya sa sala, hindi na iwasang magtanong ng may pag-aalala ang isang matandang nasa edad 60s nang mapansin niyang parang kakaiyak niya lang. Ang matandang lalaki ay ang mayordoma ng mga Howard na nakabantay sa paglaki ni Loren at ng kanyang mga kapatid. "Butler Joe, nasa kwarto ba ang lolo ko? May ipapatingin ako sa kanya." Pinunasan ni Loren ang mga luha niya gamit ang tissue paper. Sinabi ng mayordomo, si Mr. Howard ay nasa pag-aaral ngayon. Mangyaring umupo at magpahinga habang pinagtitimplahan kita ng tsaa. Sa sandaling ito, sa pag-aaral ni Martin. "Sir, may nakita kaming isang taong pinaghihinalaang si Jamie Steele kahapon. Mukhang pumunta siya sa AC." Nagsumbong ang isang binata kay Martin. Napakunot noo si Martin at napabulalas, napakawalang hiya ni Jamie Steele na pumunta sa AC, kahit alam kong hindi ko siya bibitawan. Sabi ng binata, siya ba ay sumugod lalo na dito upang suportahan si Jordan dahil alam niyang haharapin natin siya ngayon. Hindi kaya siya ang kumokontrol sa hugis UFO na sasakyang panghimpapawid ngayon? Gayunpaman, umiling si Martin at sinabing, ang hugis UFO na sasakyang panghimpapawid ay malinaw na bahagi ng plano ni Jordan na kanyang ginawa noong umalis siya sa AC noong nakaraan. Wala itong kinalaman kay Jamie. Maaaring wala talagang pakialam si Jamie Steele kung patay o buhay pa si Jordan. Naguguluhan na tanong ng binata, bakit? Hindi ba magkapatid sina Jamie at Jordan Steele? Malamig na yumuko si Martin at sinabing, si Jamie Steele ay 10,000 beses na mas tuso kaysa kay Jordan. Maaaring si Jordan ay matapang at maparaan, ngunit siya ay napakatapat, at siya ay may mahusay na personalidad. Hindi pa siya nakakagawa ng anumang bagay na labis-labis noon. Gayunpaman, iba si Jamie. Siya ay isang demonyo na dapat ay lihim na nagpaplano ng isang bagay sa pamamagitan ng pagkontrol dito. Pinag-isipan ko itong mabuti sa panahong ito. Bakit niya inilagay si Jordan kay Loren at ginawa niyang kamuhian si Jordan? Malamang na gusto niya lang tayong gamitin para palayasin si Jordan. Ang binata ay lubos na namangha. Gustong gamitin tayo ni Jamie Steele para patayin ang kanyang nakababatang kapatid. Napakalupit na tao.